Paki-like, share at subscribe. Salamat. My Master. Kabanata 851 hanggang 860. Pag-atake ng kaluluwa. Iniisip ni Yang Yiyan na ang kanyang kaluluwa ay lalaban kay Ning Wujen minsan upang subukan kung gaano kalakas ang kanyang kaluluwa. Sa katunayan, hindi kailanman naisip ni Yang na ang isang tao sa parehong kaharian ay maaaring magkaroon ng kaluluwang mas malakas kaysa sa kanya. Ito ay hindi pagmamataas, ngunit tiwala sa sarili. Ang kumpiyansa na ito ay nagmula sa kanyang kakayahang paalisin ang mga kaluluwang yin at yang sa kanyang katawan sa parehong oras sa araw at magsanib sa isa. Ito ay isang kalamangan na wala sa iba. Kahit sino. Kung sino ang makapagpapaalas ng mga kaluluwang yin at yang sa kanilang katawan ng sabay at magsanib sa isa ay magagawa lamang ito kung ang kanilang paglilinang ay umabot sa dakilang kasakdalan ng labas ng katawan na kaharian at ang dakilang kasakdalan ng mga kaluluwang yin at yang. Si Yang Yiyan ay lubos na nagtitiwala laban kay Ning Wujen. Pagkatapos niyang sabihin iyon ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan, isang 900 taas na anino ng kanyang kaluluwa ay agad na lumitaw sa kanyang likuran. Matapos mawala ang alikabok at usok, napabulala si Ning Wujen, ikaw. Ikaw. Paano ito posible? Gusto niyang sabihin, paanong ang yin at yang na kaluluwa ni Yang Yiyan ay sabay na umalis sa kanyang katawan, at magsanib pa sa isa. Ito ay isang pamamaraan na tanging isang tao na mayroon. Naabot ang great perfection ng out-of-body realm na magagamit, ang batang ito ba ay isang great perfection ng out-of-body realm? Itinago ba niya ang kanyang paglilinang? Ang puso ni Ning Wujen ay nasa kaguluhan, at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi siya binigyan ni Yang Yiyo ng oras. Nang umalis ang Yuan Shen sa kanyang katawan, agad siyang humakbang pasulong at dumiretso kay Ning Wujen. Ang Yuan Shen, na may 9 na talampakan ng taas, ay itinaas ang kanyang kamao at binasag ito kay Ning Wujen ng walang pag-aalinlangan, at ang kapangyarihan ng Yuan Shen ay sinamahan ng kapangyarihan ng totoong Qi. Sa asensya, ang Yuan Shen ay talagang isang mahiwagang kapangyarihan na nalinang sa isang tiyak na antas. Ito ay isang talento ng out-of-body realm. Bilang karagdagan sa kakayahang maglakbay sa kalangitan, ito ay mas ginagamit upang dalhin ang tunay na Qi upang labanan. Sa sandaling ito, mabangis ang pag-atake ni Yang Yiyo. Si Ning Wujen ay isang matandang halimaw na nagsanay sa daan-daang taon. Pagkatapos ng lahat, mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan sa gulat. Nang makita ang pag-atake ni Yang Yiyo sa Yuan Shen, mabilis siyang nag-counter-attack. Wala sa katawan si Yang Shen. Nagniningning ang buong katawan ni Ning Wujen, at isang multo ang lumitaw mula sa tuktok ng kanyang ulo sa isang iglap. Ito ay ang kanyang sariling Yang Shen. Sa sandaling ito rin ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng kaluluwa na umaalis sa katawan, ngunit naipakita lamang ni Ning Wujen ang kaluluwa ni Yang, at ang kanyang kaluluwang yin ay hindi nang ahas na umalis sa katawan sa sikat ng araw. Hindi tulad ng kaluluwa ni Yang Yiyan, ang kaluluwa ni Ning Wujen ay 3 talampakan lamang ang taas pagkatapos umalis sa katawan, at lumitaw sa likuran niya, na nasa multo din. Ang dalawa ay nasa iisang kaharian, ngunit ang kaluluwa ni Yang Yiyan ay 9 na talampakan ang taas pagkatapos umalis sa katawan, habang ang kay Ning Wujen ay 3 talampakan ang taas. Ito ang pagkakaiba sa pangunahing talento. Nang makamit ni Yang Yiyan ang Golden Elixir, nagkaroon siya ng perpektong Golden Elixir Foundation. Ang ginintoang Elixir Realm ay ang pundasyon ng paraan ng paglilinang. Kapag ang gintong elixir ay nakamit, ang kaluluwa at espiritu ay papasok sa gintong elixir para sa pagpapakain. Kung mas mataas ang antas ng Golden Elixir, magiging mas malakas ang kaluluwa at espiritu. Kasabay nito, kapag ang Yuanying ay nakamit, ito ay natural na napakalakas. Kapag naabot na ang Yuanying realm, lumalaki ang kaluluwa at espiritu. Kapag ang Yuanying ay ganap ng mature, ang kaluluwa at espiritu ay magkakaroon ng hugis at sumanib sa Yuanying. Sa oras na ito, kapag ang tagumpay ay umabot sa labas ng katawan na kaharian, ang kaluluwa at espiritu ay natural na magiging napakalakas. Kaya ang kaluluwa na umaalis sa katawan ay tinutukoy mula sa ugat. Sa teorya, ang mga kaluluwa sa unang yugto ng out-of-body state ay 3 talampakan ng taas, 6 na talampakan ang taas sa gitnang yugto, at 9 na talampakan ang taas sa huling yugto. Kapag ang estado sa labas ng katawan ay ganap na nabuo, ang kaluluwa ay nabuo. Kapag ito ay ganap na nabuo, ang 5 pandama ng kaluluwa ay mahahayag, at ito ay magiging mas makapangyarihan ng naaayon. Si Yang Yiyan ay nagkaroon ng 9-foot shadow noong siya ay nasa maagang yugto ng out-of-body state. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang perpektong pundasyon ng Golden Elixir. To put it bluntly, siya ay gifted. Kaya sa simula, si Yang Yiyan ay isa na sa mga nangungunang magsasaka ng parehong kaharian. Ngunit natakot si Ning Wujen. Sa labas ng kanyang talino.
Si Ning Wujian ay hindi pa nakakita ng sinuman na ang kaluluwa ay maaaring kasing taas ng 9 na talampakan sa maagang yugto ng out-of-body state. Ito ay isang tampok na maaaring magkaroon lamang ng mga magsasaka sa huling yugto ng out-of-body state. Ang mas nakakagulat ay ang Yang Yian sa kanyang mga mata ay naging isang halimaw. Hinayaan niya ang mga Diyos ng Yin at Yang na umalis sa kanyang katawan ng sabay at pinagsama ang mga ito sa isa. Ito ay isa pang malaking kakaibang bagay. Alam ng bawat out-of-body cultivator na upang makamit ang magkasabay na out-of-body na karanasan ng Yin at Yang, at upang pagsamahin ang dalawa sa isa, ito ay isang paraan na maaari lamang makamit sa pamamagitan ng pag-abot sa great perfection ng out-of-body realm. Si Yang Yiyo ay malinaw na isang cultivator sa maagang yugto ng out-of-body realm, kaya bakit 9 na talampakan ang layo ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan? Bakit kaya sabay na wala sa katawan sina Yin at Yang? Bakit maaaring pagsamahin ang Yin at Yang sa isa? Siya ba ay nasa great perfection ng out-of-body realm? Ngunit ito ay imposible. Sa mga mata ni Ning Wujian, ang cultivation aura ni Yang Yiyo ay malinaw na nasa maagang yugto ng out-of-body realm, na malinaw niyang nakikita, at ang kanyang soul phantom ay multo pa rin. Kung siya ay talagang nasa great perfection ng out-of-body realm, kung gayon ang kanyang soul phantom ay hindi malabo sa sandaling ito, ngunit ang kanyang mga tampok sa mukha ay dapat na malinaw na nakikita. Sa sandaling ito, ang buong pananaw ni Ning Wujian sa paglilinang ay gumuho. Hindi niya maisip kung ano ang mali kay Yang Yiyo, anong klaseng halimaw. Bagamat hindi niya ito maisip, si Yang Yiyo ay napakalinaw sa isang bagay, iyon ay, ang batang ito ay masyadong kakaiba, at siya. May ideyang tumakas sa kanyang isipan. Wala siyang choice kundi tumakas. Sa pagharap sa Shamzang 12 Phantom ng kaluluwa ni Yang Yiyo, alam ni Ning Wujian na kahit 10 sa kanya ay isama, hindi sila ang magiging kalaban ni Yang Yiyo. Pagkaalis ng kanyang Yang Shen sa kanyang katawan, determinado at desidido siyang nag-spray ng isang subo ng dugo sa kanyang Yang Shen upang madagdagan ang kapangyarihan nito. Kung hindi, naisip niyang baka wala na siyang pagkakataong makatakas. Sobrang nakakaloka talaga. Ang nakatutuwang 9-foot soul, Yin at Yang ay nagsasama sa pag-atake ng sabay. Papatayin ako nito. Hindi alam ni Yang Yian na ang iba't ibang sintomas ng pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan ay natakot kay Ning Wujian. Sa katunayan, hindi niya alam ang kasalukuyang estado ng kanyang kaluluwa. Bagamat mayroon siyang iba't ibang talaan sa paglilinang na iniwan ng kanyang Panginoon sa kanyang isipan, ang mga ito ay mga regular na talaan ng paglilinang. Ang kanyang paglilinang ay malinaw na nagbago ng malaki. Bilang karagdagan, ang paraan ng paglilinang mismo ay patuloy na nagbabago. Ang tinatawag na impermanence of the Great Way ay ganito lang. Ang paraan ng paglilinang ay hindi mahuhulaan. Kung wala ang kanyang master na si Yun Changxi, at ang kanyang pagkamit ng out-of-body state ay isang hakbang sa Earth, mula sa unang yugto ng nascent soul hanggang sa unang yugto ng out-of-body state, hindi niya malalaman kung ano ang kinakatawan ng mga pagbabago sa kanyang cultivation. Masasabing dahil ang nascent soul ay tinatakan at ibinalik sa Earth, matapos ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi ay mahimbing na nakatulog, ang kanyang landas sa paglilinang ay ang pagtawid sa ilog sa pamamagitan ng pagdama sa mga bato. Hindi niya alam kung ano. Ang ibig sabihin ng mga senyales ng 9-foot soul at Yin at Yang gods na umalis sa kanilang katawan ng sabay. Hindi niya alam kung ano ang kinatatakutan ni Ning Wujian, ang master ng Qingtian Gate. Sa sandaling ito, gusto lang ni Yang Yian na magkaroon ng malaking away kay Ning Wujian. Matapos makitang umalis si Yang Shen ni Ning Wujian sa kanyang katawan, natigilan din si Yang Yian, dahil ang Yang Shen na nakita niya ay 3 talampakan lamang ang haba. Kung ikukumpara sa kanyang sariling 9 na talampakan ang haba na si Yuan Shen, ang 3 talampakang haba ni Ning Wujian na si Yuan Shen ay parang pagkakaiba sa pagitan ng isang matanda at isang sanggol sa harap ng kanyang 9 na talampakan ang haba na si Yuan Shen. Gustong tumawa ni Yang Yian ng malakas. Narinig na lang niya si Ning Wujian na sumigaw ng malakas, umalis sa katawan at maglakbay, kuhain ang kapangyarihan ni Yang. Nang matapos magsalita si Ning Wujian, muling naglaslas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Nakita ni Yang Yian na ang kanyang Yang Shen ay sumabog na may nakakapasong liwanag, ngunit naramdaman niya na mayroong kapangyarihan ng araw sa itaas ng 9 na langit, na patuloy na hinihigop ng Yang Shen ni Ning Wujian, at pagkatapos ay naging isang pulang daloy ng liwanag at dumiretso sa Yuan Shen na lumitaw sa kanyang likuran. Sa parehong oras, ang espada ni Ning Wujian ay tila nilaslas ng buong lakas, at ang malamig na enerhiya ng espada ay tumama din sa kanyang orihinal na katawan ng kidlat. Sa kabila ng malakas na momentum, naramdaman ni Yang Yian na kung si Yang Shen ni Ning Wuji ay nagiging isang stream ng liwanag o ang kanyang espada, ito ay sadyang, hindi kasing lakas ng kanyang inaakala. Ngumisi siya, at sa estado ng pagkakaisa ng kaluluwa at espiritu, gumalaw ang kanyang isip, at ang kamao ng kaluluwa ay dumurog,
at biglang sumabog ang asul na apoy, na nagpapataas ng malakas na puwersa, iniisip na dudurugin niya ang nasa labas ng katawan ni Ning Wuji na si Yang Shen ng isang suntok. Tungkol naman sa malamig na espada ni Ning Wuji, gumalaw ang isip ni Yang Yian, at lumitaw ang Sun and Moon Universe Armor sa kanyang katawan, at nagbackhand siya ng espada para salubungin ito. Boom! Sa isang iglap, ang kamao ng kaluluwa ni Yang Yian ay humarap sa streamer na Yang Shen ni Ning Wuji na wala sa katawan, at sa dagandong, agad niyang binasag ang pag-atake ni Yang Shen ni Ning Wuji ng isang suntok, na naging sanhi ng pagsigaw ni Ning Wuji. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang backlash ng kaluluwa, at ito ay magiging kakaiba kung siya ay hindi nasugatan. Ang likas na espiritual na kayamanan ni Ning Wujian ay tumama kay Yang Yian, at si Yang Yian ay hindi nang ahas na maging pabaya. Matapos sumabog at bumangga ang Dragon Slaying Sword, may natitirang alon sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, napaghandaan niya ang Sun and Moon Armor sa kanyang katawan upang labanan ang lamig. Ngunit sa susunod na sandali, tumalikod si Ning Wujian at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa eksenang ito, hinamak siya ni Yang Yian. Siya ang panginoon ng isang sekta, ngunit siya ay duwag na siya ay tumakas. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang puso, aatake ang kaluluwa, umalis ka. Si Ning Wujian, na tumalikod at tumakas, ay napakabilis. Tinansya ni Yang Yian na tiyak na hindi niya ito maaabutan, dahil 3 metro sa likod ni Ning Wujian ay ang pagbuo ng proteksyon ng bundok ng Qingquanmen Mountain. Nang habulin niya ito, nakatakas na siya sa pagbuo ng proteksyon sa bundok. Gayunpaman, ang bilis ng kaluluwa ay isang bagay ng isang pag-iisip. Pagkatapos ng pag-iisip, ang kaluluwa ay naging isang stream ng liwanag at hinabol si Ning Wujian. Katumbas ito ng kaluluwang umalis sa katawan, na lubhang mapanganib, ngunit handa si Yang Yian na panatilihin si Ning Wujian, na katumbas ng panganib. Bukod dito, ito ay isang bagay ng pag-iisip. Kung mabaygo ang isang plano, babawiin niya ang kaluluwa. Sa sandaling nahulog ang salitang, go, si Ning Wujian, na nakatakas na sa gilid ng ulap, ay biglang nanginig sa buong katawan, at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Lumalabas na siya ay nasabit ng kaluluwa ni Yang Yian. Kabanata 852 Yang Shen Realization. Ang kaluluwa ay maaaring mabago sa walang hangganang mga anyo, nakikita o hindi nakikita, gumagala sa kawalan, at dumadaan sa mga pader at bato. Natural, maaari rin itong salakayin ang katawan ng isang magsasaka at magdulot ng mapangwasak na suntok sa kalaban. Siyempre, dapat masupol muna ang kaluluwa ng kalaban, kung hindi, lalamunan ito ng kalaban kung makasagupa ng ganting atake. Siyempre, nang ahas si Yang Yian na salakayin ang kaluluwa ni Ning Wujian ng buong kumpiyansa. Matapos salakayin ng kapangyarihan ng kaluluwa ang katawan ni Ning Wujian sa isang iglap, sinulsal nito si Ning Wujian habang siya ay tumatakbo. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Yang Yian, at sinaksak ng higanteng espada ang ulo ni Ning Wujian. Tumigil ka. Habang binunot ni Yang Yian ang kanyang espada, isang dagandong ang umalangaw sa kalangitan. Hindi malinaw kung saan ito nanggaling, ngunit ang tunog ay parang kulog, na ikinagulat ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Yian na bumalot sa katawan ni Ning Wujian. Si Ning Wujian, na ang katawan ay nakabawi sa kalayaan sa isang iglap, ay nakita ni Yang Yian na sinasaksak siya ng isang espada, at hindi niya ito naiwasan. Siya ay sumigaw na may hitsura ng takot, Ancestor, iligtas mo ako. Sa isang iglap, hindi masabi ni Yang Yian ang pinanggalingan ng boses, ngunit narinig niya ang sigaw ni Ning Wujian, at nagulat din siya. Ang boses ng kabilang partido ay matanda, pula, makapal at makapangyarihan, at ito ay tumunog ng diretsyo sa kaluluwa. Ito ay malinaw na isang napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Agad na hinusgahan ni Yang Yian na ang may-ari ng boses ay may mas mataas na cultivation kaysa sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Ang buhay ni Ning Wujian ay nasa ilalim na ng espada, paano niya pakakawalan si Ning Wujian? Walang kaunting pag-aalinlangan, hinigit niya ang espada sa kanyang kamay at nilaslas iyon. Puff! Sa susunod na sandali ang ulo ni Ning Wujian ay direktang sumabog, at si Yang Yian ay naglaslas gamit ang isang espada, at ang katawan ni Ning Wujian ay direktang nahati sa dalawang bahagi. Sa isang espada, ang katawan ni Ning Wujian ay nawasak, at ang kanyang kaluluwa at sanggol ay nawasak. Sa puntong ito, namatay si Ning Wujian. Apo ni Wujian, papatayin kita, munting magnanakaw. Dumagundong ang nakalantad na boses, at ang hangin at ulap ng mundo ay nagbago ng kulay sa ilalim ng galit ng boses na ito. Pagkatapos ay isang puting figure ang gamulong mula sa mga ulap at ambon, at lumapit kay Yang Yian na parang matalim na palaso. Nang makalapit siya, nakita ni Yang Yian na direktang hinampas ng palad ng kabilang partido ang kanyang noo. Sumikip ang puso ni Yang Yian.
Nalaman niya na ang bilis at malakas na aura ng kabilang partido ay katulad ng umiikot na hangin at mga ulap, at hindi dapat maliitin. Sa pagmamadali, tumaga siya ng espada. Ang lakas ng espada at ang palad ay nagbanggaan. Boom! Nag-iba-iba ang malakas na daloy ng hangin. Sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang mukha ni Yang Yio. Nalaman niyang nagkamali siya ng kalkula. Ang lakas ng kalaban ay napakalakas, at hindi ito ang tunay na katawan. Matapos putulin at mock-contact ang espada, napag-alaman na hindi ginamit ng kalaban ng totoong chi, ngunit ang espiritual na enerhiya ng mundo. Walang bakas ng totoong chi, at ito ay ganap na espiritual na enerhiya ng mundo. Hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang punto ay pagkatapos ng pakikipag-ugnay, natagpuan na ang taong ito ay nagpakita ng higit na kapangyarihan ng kaluluwa. Biglang, isang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ng napakalaking puwersa ang pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa malakas na dagandong, biglang dumura si Yang Yian ng dugo at lumipad pabalik. Isang harap-harapang pagtatagpo pa lang, nasugatan na siya ng husto ng makapangyarihang soul power ng kalaban at ng kapangyarihan ng langit at lupa. Bang! Ang katawan ni Yang Yian ay lumipad paatras ng mahigit 20 metro at malakas na bumagsak sa lupa, siya. Tumalsik ang isa pang malaking subo ng dugo. Ang sugat ng kanyang katawan na tumama sa lupa ay hindi masakit para sa kanyang kasalukuyang katawan. Ang pangunahing punto ay ang maling kalkulasyon ni Yang Yian at malubhang na sugatan ng kapangyarihan ng kaluluwa ng kalaban. Ito ang dahilan kung bakit magkasunod na iniluwa niya ang dalawang malaking subo ng dugo. Sa isang iglap, dalawang salita ang lumitaw sa isip ni Yang Yian: Primordial Spirit. Oo, ito ay ang Primordial Spirit. Naisip ni Yang Yian ang sitwasyon sa isang iglap. Agad siyang tumayo, at tiningnan ang figure na sumugod sa kanya sa susunod na sandali, naging seryoso ang mukha ni Yang Yian, at kasabay nito ay nagulat siya. Ang taong sumugod sa kanyang paningin ay isang matandang may puting balbas at puting buhok, na mukhang puno ng. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay na layunin. Naalala ang pagsigaw ni Ning Wuji noon, tila ninuno ang tawag niya sa kanya. Matapos niyang patayin si Ning Wujian, ang matanda at lantad na boses ay umungal, "Apo." Sa sandaling ito, halos nahulaan ni Yang Yian na ang taong ito ang dapat na tunay na namamahala sa Qingquanmen, at ang kanyang lakas ay higit pa sa kanya. Sa pangunawa ni Yang Yian, ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang Yang God lamang, isang Yang God na nagkatawang tao. Sa pag-iisip nito, sumipsip si Yang Yian ng malamig na hangin. Alam niya na ang Yuan siya ng out-of-body realm, kung ito ay Yang God o Yin God, ay mayroon lamang isang pamantayan na dapat maisakatuparan, iyon ay, ang cultivation ay umabot sa great perfection ng out-of-body realm. Pagtingin sa matandang nakaputi at maputi ang buhok na sumugod na may nakamamatay na tingin sa mukha, malinaw at walang ang katulad ng mga ordinaryong tao ang mukha nito. Kung hindi dahil sa malakas na aura ng kaluluwa na lumalabas mula sa kanyang pangunawa, hinding-hindi iisipin ni Yang Yian na ang kabilang partido ay isang Yang God lamang. Hindi nakakagulat na nawalan siya ng dugo at nagsuka ng dugo pagkatapos ng isang suntok. Ang out-of-body realm ay naperpekto, na siyang pinakamataas na peak ng out-of-body realm. Alam ni Yang Yian na hindi niya kayang saktan ang gayong tao. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay makapangyarihan at ang kanyang Yuan Shen out-of-body realm ay espesyal kaysa sa mga ordinaryong tao, sa nakaraang paghaharap, alam ni Yang Yian na hindi pa siya kalaban ng great perfection of the out-of-body realm. Ngunit, ayaw niyang hayaan siyang makatakas ng ganito. Hindi niya kayang lunukan ang kahihiyang ito. Masyadong nakakapanlumo ang bugbugin hanggang sa pagsusuka ng dugo para sa wala. Bagamat napagpasyahan niya na ang kabilang partido ay nasa great perfection of the out-of-body realm at hindi ma-provoke, tiwala pa rin si Yang Yian na kaya niyang ilabas ang kanyang galit. Dahil ang matandang nasa harap niya ay, kung tutuusin, isang materialized Yang God lang, hindi ang totoong katawan. Kung ang tunay na katawan ay naruroon, si Yang Yian ay tatakas ng walang pag-aalinlangan. Tila natuklasan ng kabilang partido ang labanan sa pagitan niya at ni Ning Wujing, o masasabing ito ay ang mga reinforcement na dinala ng mga nakatakas na tao mula sa Qingtian sect, at hindi niya mapigil ang patayin si Ning Wujing sa tamang panahon, kaya nagpadala muna siya ng isang dakilang Yang God para pigilan siya. Mukhang papunta na ang totoong katawan ng taong ito at si Yin God. Sa isang iglap, nagpasya si Yang Yian at nagpasya na huwag munang tumakas. Bago dumating ang tunay na katawan ng matandang ninuno ng Qingtian sect, papatayin muna niya ang kanyang Yang God. Kahit na hindi niya maiwaksi ang kanyang Yang God, ang isang matinding suntok ay makakapagpaginhawa. Sa sandaling ito, ang Yang God ng kabilang partido ay sumugod sa 3 metro sa kanyang harapan, at ang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang kamay ay napakalakas kaya natipon ito sa isang mahabang sibat at akmang sasaksakin si Yang Yian. Nagdilim ang mukha ni Yang, at malamig siyang ngumuso, "Ikaw na matandang immortal, sa tingin mo kaya mong baligtarin ang mundo sa isang Yang God lang? Papatayin ko ang iyong Yang God."
Pagkatapos niyang magsalita, umungal si Yang Yian, ang kaluluwa ay umalis sa katawan, at ang Yin at Yang ay nagsanib sa isa. Kinain ito ni Yin at Yang. Ungol. Ang kaluluwa ni Yang Yian ay umalis sa katawan, at ang mga Diyos ng Yin at Yang ay agad na nagsanib sa isa. Siyam na talampakan ang taas sa likod niya, naglalabas ng gininto ang liwanag na tumagos sa maliit na araw ni Yanro. Biglang umungal ang anino ng kaluluwa, ibinuka ang kanyang malaking bibig at agad na nilamon ang matandang nakaputi, o ang kanyang Yang God. Sa pagkakataong ito, si Yang Yian ay walang awa at walang pakialam sa anuman. Ang mga Diyos ng Yin at Yang ay nilamon ang isa't isa. Sa parehong oras. Siyempre, natatakot din siya na kahit na siya ay isang kaluluwa na nagsanib kay Yin at Yang, baka hindi niya matalo ang Yang God ng kabilang partido. Kasabay nito, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay hinimok ang tunay na Qi at ang Xuanhuang Sword Qi na laslas ng paulit-ulit, at ang tatlong mahiwagang kapangyarihan ng mga buto ng kanang kamay ay ipinakita sa parehong oras, at binati niya silang lahat ng sabay-sabay. Laging. Pakiramdam na ito ay hindi sapat, ang anino ng kaluluwa ay iniunat ang kanyang mga kamay, at ang asul na apoy ng kaluluwa ay bumuo ng dalawang malalaking bola ng apoy, na ibinato niya sa Yang God ng matanda na nakaputi. Sa pagkakataong ito, halos ginamit ni Yang Yiyo ang lahat ng kanyang lakas. Hindi siya naniniwala na hindi niya matatalo ang isang Yang God. Kung naruroon ang Yin God ng kalaban, maaaring hindi niya ito matalo, ngunit anuman ang mangyari, siya ay isang Yang God. Ang kanyang paglilinang ay talagang mas mataas, ngunit ito ay isang maliit na kaharian na mas mataas, hindi isang malaking kaharian. Boom boom boom. Una, ang Dragon Slaying Sword at ang Handbone Magical Power ay sumalakay sa Yang God ng matandang lalaki, na gumawa ng isang nakakabinging dagandong. Malamig na sumangot ang matandang nakaputi at iwinagayway ang kanyang mga kamay upang pilitin na labanan ang pag-atake ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng malakas na putok, talagang hinaranggan ng matandang nakaputi ang Sword Energy at Handbone Magic Power ni Yang Yiyo, at nahulog din ang Yuan Shen attack ni Yang Yiyo. Napabulalas siya sa oras na ito, si Yin at Yang ay pinagsama. Ikaw ang dakilang perpekto. Hindi, ito pa ang maagang yugto ng out of body. Natapos ang tandang sa isang hiyawan. Gayunpaman, ang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit ay kumikinang na may maningning na liwanag at nilabanan ang lumalamon na kapangyarihan ng Yuan Shen ni Yang Yian. Gayunpaman, nasunog siya ng asul na apoy ng kaluluwa ni Yang Yian at napasigaw. Natuwa si Yang Yian na makita ito. Ngayon alam na niya na ang apoy ng kanyang kaluluwa ay nag-evolve mula sa Yuan Shen, at maging ang Yuan Shen ng Great Perfection of the Out-of-Body Realm ay natatakot dito. Siya agad na naisip na dagdagan ng firepower at ganap na sunugin ang Yang Shen ng matanda. Gayunpaman, sa oras na ito, isang hininga ng hangin na pumailan lang sa kalangitan ay nagmula sa mga ulap at ambon. Ang lakas ng hininga na ito ay napakalakas kaya naramdaman ito ni Yang Yian mula sa daan-daang metro ang layo. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, sayang. Sa sandaling ito, ang mga ulap at ambon sa gate ng Qingtian Gate ay gamulong at automatikong umatras sa magkabilang panig, ngunit ang gate ng Qingtian Gate ay bukas na bukas. Pagkatapos ay isang puting mata ang bumungad dito. Sumikip ang puso ni Yang Yian, at alam niyang dumating na ang orihinal na katawan ng matanda. Katulad nga ng nahulaan niya. Sa oras na ito, kahit na ayaw sumuko ni Yang Yian, susunugan niya sana ang isang Yang God, ngunit dumating ang tunay na katawan ng kalaban. Kaya kinailangan niyang sumuko. Pagharap sa totoong katawan na dumating, walang tiwala si Yang Yian sa kalaban, at agad na nawala. Ngunit sa likuran niya, isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw, munting magnanakaw, huhulihin kita at balatan kitang buhay kahit nasaan ka man. Kabanata 853, ang mga labi ng dinastiyang Shanhai. Lumawak ang espiritual na kamalayan ni Yang Yian ng mahigit 1,000 milya. Nang siya ay tumatakbo palayo, narinig niya ang galit na boses na paparating. Tumakbo siya nang hindi lumilingon. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa 1,000 milyang lugar. Ito ay nasa bundok pa rin. Normal para sa isang bundok na umabot ng libu-libong milya sa Shanhai Realm. Kahit na ang malalaking hanay ng bundok na hindi itinuturing na malaki ay karaniwan. Ang mga bundok na 10,000 milya ay karaniwan. Kung hindi mo sila matatalo, tumakas ka lang. Si Yang Yian ay tiwala pa rin sa pagtakas. Ang makapangyarihang espiritual na kamalayan ay maaaring umabot sa layo na 1,000 milya. Hindi niya alam kung ang espiritual na kamalayan ng mga magsasaka sa parehong kaharian ay maaaring umabot sa layo na 1,000 milya, ngunit ang kanya ay tiyak, at sa suporta ng isang makapangyarihang kaluluwa, ang 1,000 milya na lugar ay isang bagay lamang ng paghinga. Siyempre, ang halaga ng pagtakas tulad nito ay isang napakalaking pagkonsumo ng tunay na enerhiya sa katawan. Ngunit sa opinyon ni Yang Yian, sapat na para sa kanya ang pag-alis sa pagtugis sa mga ninuno ng Qingtian sect. Sa pagbabalik tanaw, nakakatakot talaga ang hininga ng matandang kanina lang.
Maaari itong magbigay sa mga tao ng pakiramdam ng pang-aapi tulad ng isang itim na ulap na dumidiin sa lungsod. Kahit na daan-daang metro ang layo. May pagkakaiba ang tatlong maliliit na kaharian sa pagitan ng paunang yugto ng labas ng katawan na estado at ang estado ng mahusay na pagiging perpekto ng labas ng katawan na estado. Ito ay talagang hindi isang biro. Sa pakikipaglaban kay Ning Wujing, malamang na naunawaan ni Yang Yian ang kanyang sariling lakas. Sa bentahe ng kanyang kaluluwa, malamang na masupol niya ang mid-stage out-of-body cultivators. Maaari pa niyang labanan ang mga late-stage out-of-body cultivator. Gayunpaman, sa pagharap sa mga cultivator ng mahusay na pagiging perpekto ng mga out-of-body cultivator, maaari lamang siyang tumakas. Ito ang puwang mula sa loob hanggang sa labas. Bagamat hindi siya nagtagumpay sa pagsakop sa Qingtian Gate sa pagkakataong ito, naipaghiganti rin niya ang kahihiyan ng Yaoguang City sa taong iyon. Pinatay niya ang pinuno ng Qingtian Gate, isang mahusay na elder, malubhang nasugatan ang 3 Yuanying, at pinatay ang 4 na huling yugto ng Yuanying cultivator. Ito ay karaniwang nawasak ang pundasyon ng isang sekta, at least ito ay gagawing tamad ang Qingtian Gate sa daan-daang taon. Ang tanging bagay na hindi niya inaasahan ay ang Qingtian Gate ay mayroon ding mahusay na kasakdalan ng out-of-body realm sa antas ng ninuno, na naging dahilan din niyang Yian na magkaroon ng bagong pangunawa sa mga cultivator at sekta sa Mountain and Sea Realm. Siguro ang mga magsasaka sa Mountain and Sea Realm ay hindi kasing bihira gaya ng sinabi ni Ye Wuxian. Mula sa Qingtian Gate, makikita na marahil ang mga cultivator ng out-of-body realm ay hindi lamang bihira, ngunit mayroong hindi bababa sa 2 sa Qingtian Gate. Paano naman ang ibang sekta na may mahabang kasaysayan? Sino ang nang-ahas na sabihin na walang mga lumang halimaw na nakarating sa dakilang kasakdalan ng out-of-body realm sa ibang mga sekta? Nang huminto si Yang Yian para huminga at iniisip ang mga tanong na ito sa kanyang puso, bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin na nagmumula sa kanyang ulo. Nang hindi nag-iisip, gamulong siya at nawala sa isang iglap pagkatapos lumawak ang kanyang espiritual na kamalayan. Boom! Nang siya ay gamulong sa lupa, nakita niya ang isang malaking palad na nabuo ng totoong enerhiya na nagmumula sa kanyang ulo. Tumama ito sa kinatatayuan niya at gumawa ng malaking hukay sa lupa. Siya! Nakakita din ng puting figure na lumilitaw sa langit. Ito ay ang matandang nakaputi noon, ngunit ang kaibahan ay sa pagkakataong ito ay siya ang orihinal na master. Ang Young God ay may hininga ng kaluluwa, at ang orihinal na master ay may kapangyarihan ng sigla. Ito ay hindi mahirap para sa mga magsasaka na makilala, at maaari nilang madama at hatulan ang paglilinang ng kabilang partido sa parehong kaharian. Tumakas. Ito ang unang naisip ni Yang Yian, at nawala siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya inaasahan na ang matandang immortal na ito ay mabilis na Lilingon, at halos hindi na niya bigyan ng oras ang sarili para huminga. Sa paghusga mula sa puntong ito, ipinapakita rin ito na ang bilis ng kalaban sa paghabol sa kanya ay hindi magiging mas mabagal kaysa sa kanyang sarili, na nagpapakaba kay Yang Yian. Maaari itong isipin na sa sandaling nahuli ng matandang immortal na ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Siyempre, kung pipilitin itong gawin, maaaring pumasok si Yang Yian sa Qiankun Pot upang magtago, ngunit sa sandaling ito, mayroong isang malaking pamilya at 300 Yunmen disciples sa espasyo ng Qiankun Pot. Kahit na kaya niya, hindi siya nangangahas na pumasok sa Qiankun Pot. Ang tanging magagawa niya lang ay tumakas. Hindi siya sigurado sa pakikipaglaban sa matandang immortal ng Qing Chanman, kaya lang magagawa niya ito. Ngayon ay nag-aalala si Yang Yian kung ang kanyang panloob na enerhiya ay maaaring tumagal hanggang sa maalis niya ang ninuno ng Qing Chanman. Matapos ang makitid na pagtakas sa pag-atake, sa pagkakataong ito ay tumakas siyang nang hindi humihinga at tumakbo ng 30,000 hanggang 40,000 milya sa isang hininga. Nang maramdaman niyang naubos na ang halos lahat ng internal energy niya, nagulat siya. Ha, Lolo? Sa pagkakataong ito ang matandang immortal ay dapat na iwaksi, tama ba? Huminto si Yang Yian sa tabi ng isang sinaunang puno. Ang nakapalibot na kapaligiran ay pawang nagtataas ang mga sinaunang puno at primitive na kagubatan. Hindi niya alam kung nasaan siya. Anyway, tumakas siya. Siyempre, pagkatapos huminto, hindi nakalimutan ni Yang Yian na maging mapagbantay. Nang iangat niya ang kanyang ulo, narinig niya ang tunog ng nabasag na hangin sa kalangitan. Galit na galit si Yang Yian kaya nagmura siya, nananatili pa rin ang mga lumang immortal na multo. Hinahabol pala siya ng ninuno ng Qing Chanman, at walang choice si Yang Yian kundi magpatuloy sa pagtakbo. Makalipas ang kalahating oras, hindi niya alam kung gaano kalayo na ang kanyang tinakbo. Anyway, ang totoong enerhiya sa kanyang katawan ay naubos na. Sa oras na ito, maaari lamang sumuko si Yang Yian gamit ang espiritual na kamalayan upang tumakas. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, kumuha siya ng isang espiritual na pitch mula sa espasyo ng palayok ng Qiankun upang palitan ang kanyang tunay na enerhiya.
Nagpatuloy siya sa pagtakbo sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng tiyan niya Jichigang sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit naglalakad siya sa lupa. Tinawid niya ang malalim na kagubatan, umakyat sa kabundukan, lumangoy sa ilog, tumapak sa damuhan, at biglang bumulusok sa nakakapasong init. Disyerto. Sa hindi inaasahan, may mga disyerto sa mundo ng bundok at dagat, at ang ikinagulat niya ay pagkatapos na bumulusok sa walang katapusang disyerto, walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Nagulat ito kay Yang, at lihim siyang nagtaka kung nakapasok ba siya sa ilang Jedi. Sa pag-iisip nito sa kanyang puso, hindi niya maiwasang tumigil. Paano kung Jedi talaga? Buhay pa kaya siya pagkatapos pumasok? Sa sandaling iniisip niya ito, isang tabletang bato na may taas na 3 metro ang bumungad sa kanyang isipan. Tiningnan niya itong mabuti at nakita ang 7 itim na karakter na nakasulat dito Zishansho, ang ipinagbabawal na lupain ng sangkatauhan. Matapos makita ng malinaw ang 7 karakter, nagulat si Yang Yio. Hindi niya alam ang tungkol sa Zishansho noon, ngunit nang bumalik siya sa Earth, binasa niya saglit ang lahat ng geographical na libro tungkol sa mundo ng bundok at dagat sa Luofu Hall. Ang 5 kontinente ng Dashan Territory, ang 4 na kontinente ng Timog Silangan, Hilaga at Gitna, ay pawang mga teritoryo ng tao, maliban sa Zishansho, na isang kontinente na walang mga taong nagsasaka. Nalaman mula sa mga Class Eco na ang Zishansho ay isang disyerto na may 600,000 milya, na may napakalupit na kapaligiran. Walang lugar para mabuhay ang mga tao. Kahit na may ilang mga lugar na may langit at lupa na panahon at mga lawa, ang mga ito ay inookupahan ng ilang mga nilalang sa disyerto. Walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa karamihan ng mga lugar, na hindi angkop para sa paglilinang. Naitala na may mga nilalang sa disyerto ng Zishansho. Sila ay mga isinumpang nilalang, mga nilalang na iniwan ng langit, puno ng hinanakit sa ibang mga nilalang sa mundo ng bundok at dagat, at walang emosyon. Walang damo sa kanilang tirahan, na maihahambing sa ika-8 antas ng demonyo. May mga halaman sa disyerto na sumisipsip ng dugo ng mga nilalang, at walang paraan upang mabuhay sa loob ng 100 milya. Ang mga taong malakas ay nakipagsapalaran sa kailaliman ng disyerto ng maraming beses, at hindi kailanman nagkaroon ng pagpasok o paglabas sa kasaysayan. Mayroon ding mga tala na ang kailaliman ng Zishansho ay ang lokasyon ng sinaunang dinastiya. Sa kasaysayan ng Shanhaijia, mayroong isang dinastiya ng paglilinang na pinag-isa ang 4 na pangunahing teritoryo ng Shanhaijia. Ang dinastiyang Shanhai ay umiral, ngunit ito ay naging isang alamat, tuluyang nawala sa kailaliman ng desyerto, isang gawa-gawang dinastiya na pinarusahan at isinumpa ng langit. Ang maalamat na dinastiyang Shanhai ay napakalakas kaya minsan nitong nagtagumpay ang digmaang Tianzan. Mayroon ding mga alingaw-ngaw na ang sinumang makakahanap ng dinastiyang Shanhai at makakuha ng Shanhai Jiachangxi Seal ay maaaring pag-isahin ang mga bundok at dagat at magkaroon ng pinakamataas na cultivation at magic power. Sa kasaysayan ng Shanhai Jia, lahi man ng tao o lahi ng demonyo, nagkaroon ng malawakang paggalugad sa Zishansho, na gustong hanapin ang maalamat na dinastiyang Shanhai Jia, makuha ang Shanhai Jiachangxi Seal, pag-isahin ang Shanhai Jia at maupo sa Panginoon ng kaharian na iyon, ngunit ipinapakita ng mga record ng kasaysayan na kasing dami ng pumasok ang namatay. May isa pang pagkakataon 10,000 taon na ang nakalilipas ng ang dalawang hindi magkatugmang puwersa, ang lahi ng tao at ang lahi ng demonyo, ay nag-organisa ng isang hindi pa nagagawang malaking koponan sa buong Shanhai Realm upang tuklasin ang Zishansho. Ang dalawang panig ay nagtulungan upang galugarin ang Zishansho. Bilang resulta, 100,000 buhay ang namatay o nasugatan sa magkabilang panig, at ang mga nakatakas ay namatay kaagad pagkatapos. Binalaan nila ang mga susunod na henerasyon na huwag tuklasin ang mga labi ng dinastiyang Shanhai, kaya ang Zishansho ay naging bawal na lugar para sa sangkatauhan at hindi pinayagang makapasok. Ito ang ancestral precept ng iba't ibang pamilya sa Shanhai Realm. Sa pag-iisip nito, tila naiintindihan ni Yang Yian kung bakit ang pinakamakapangyarihang magsasaka sa Shanhai Realm ay sinasabing wala lang sa Body Realm. Malamang na ang mga masters at inheritance ay naputol sa panahon ng paggalugad sa disyerto ng dinastiyang Shanhai 10,000 taon na ang nakalilipas. Nakikita. Ang stone tablet, namutla ang mukha ni Yang Yian at naisipan niyang umatras. Ang lugar na ito ay maaaring tawaging isang sinumpang lugar ng buong Shanhai Realm. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa lahi ng tao, kaya dapat mayroong isang bagay na masama tungkol dito. Ngunit hindi niya inaasahan na nang lumingon siya, nakita niya ang ninuno ng Qingtian Gate na nakasuot ng puting damit, nakatayo sa hangganan sa pagitan ng desyerto at damuhan sa likuran niya na may malungkot na mukha. Pagkatapos ay sinabi niyang dahan-dahan na may masamang ngiti, "Anak, bakit hindi ka tumakbo? Bakit hindi ka tumakbo?" Kabanata 854, Walang paglabas, tanging malalim sa desyerto. Labis na nagalit si Yang Yiu nang marinig niya ang sinabi ng matandang immortal, ngunit talagang hindi siya nang ahas na tumakbo ng mas malalim.
Ngunit kung hindi siya tatakbo, haharangan siya ng matandang ninuno ng Qing Tianmen kung outrage siya, at mamamatay siya kung hindi niya ito matalo. Bigla siyang nagdesisyon at tumawa, hindi ba ang matandang immortal ang disyerto? Sa tingin mo ba ayaw kung pumasok? Hahaha, ang matandang ninuno ng Qing Tianmen ay biglang tumawa ng malakas nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiyu, at pagkatapos tumawa, may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Ang mga utos ng ninuno 10,000 taon na ang nakalilipas ay nakatutok sa anumang sekta sa Mountain and Sea Realm, kabilang ang pamana ng mga casual na magsasaka. Hanggat sila ay mga magsasaka, hindi sila pinapayagang tumuntong sa West Mountain Continent Desert. Siyempre kahit pumasok ka, iisa lang ang maiisip mo. Panoorin kitang pumasok. Kung may kakayahan ka, pumasok ka sa loob. Hinding-hindi kita hahabulin, hahaha, sunod-sunod na tawanan ang umalangaw-ngaw. Ang ninuno ng Qingtian sect ay tila sigurado na si Yang Yiyu ay hindi maglalakas loob na pumasok sa disyerto. Dahan-dahan niyang nilapitan si Yang Yiyu na may malakas na tawa, at malungkot na sinabi, kung papatayin mo ang aking mga disipulo sa Qingtian sect, ngayon ay kukunin ko ang iyong espiritu at kaluluwa at dinadalisay ito sa loob ng 10,000 taon, at gilangin ang iyong mga buto upang maging abo. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyu, at agad niyang tinawid ang paanan ng stone tablet ng walang pag-aalinlangan at inactivate ang Close to the World skill. Sa isang iglap, sumugod siya sa disyerto ng daan-daang metro. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya na ang ninuno ng Qingtian sect ay huminto sa harap ng stone tablet at hindi siya hinabol. Sa oras na ito, turn na ni Yang Yiyu na sampain, matandang immortal, hindi ako mula sa Shanghai Realm. Kinakagat mo ba ako? Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at habulin mo ako. Hahaha. Ikaw ay isang bastard, maliit na magnanakaw, lumabas ka kung mayroon kang lakas ng loob. Matandang walang kamatayan, kung mayroon kang lakas ng loob, pumasok ka. Nagsimulang magmura ang dalawa na parang mga shrew. Galit na galit ang ninuno ng Qingtian Gate kaya nanginginig ang lahat. Hindi siya kalaban ni Yang Yiyan, isang lalaki mula sa Jiushu, sa mga tuntunin ng pagmumura. Gusto niyang habulin siya at patayin, ngunit iniisip ang tungkol sa pagsasanay at ang kakilakilabot ng Zishansho na naitala sa mga class eco, huminto siya sa harap ng stone tablet at hindi siya hinabol. Gayunpaman, talagang nagalit siya sa sumpa ni Yang Yiyan. Sa isang iglap, isang busog at palaso ang lumitaw sa kanyang kamay at pinaputukan niya ng palaso si Yang Yiyan, na 100 metro ang layo. Fuck! Nagmura si Yang Yiyan at tumalikod at tumakbo. Hindi niya inaasahan na ang matandang ito pala ay may hawak na pana sa kamay. Kahit na ito ay isang espiritual na sandata, ito ay napakalakas pa rin sa isang lugar na walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang susi ay ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay halos maubos pagkatapos tumakbo sa lahat ng paraan. Kung hindi para sa espiritual na pitch na suportahan at palitan ng tunay na enerhiya, siya ay magiging isang buhay na target. Sa isang kisap mata, nawala si Yang Yiyan sa paningin ng ninuno ng Qingtian Gate. Nang makitang umalis si Yang Yiyan, ang ninuno ng Qingtian Gate ay labis na nagalit kaya nangangati ang kanyang mga ngipin. Sinabi niya na may malungkot na mukha, maghihintay ako dito upang makita kung gaano ka kaya. Naglakas loob ka ba talagang pumunta sa disyerto? Pagkatapos nito, ang ninuno ng Qingtian Gate ay nakaupo lamang na naka-crossleg, nagpa siya, at tumayong bantay sa harap ng stone tablet. Naisip niya na hindi maglalakas loob si Yang Yiyan na pumasok sa disyerto. Ang katakutan ng Zishansho Desert ay sumasaklaw sa lahat, at walang sinuman ang nang-ahas na pumasok dito. Napakalinaw niya tungkol dito. Ang Qingtian Gate ay nakaupo sa loob ng 3 araw. Sa takip silim sa 3 araw, daan-daang disipulo ng Qingtian Gate ang dumating sa ilalim ng pamumuno ng 3 matatanda. Pagkarating ng mga disipulong ito, ang ninuno ng Qingtian Gate ay direktang nag-utos sa lahat ng mga disipulong ito na manatili sa harap ng tapyas na bato at ipaalam kaagad sa kanya kung may anumang balita tungkol kay Yang Yiyan, at umalis siya sa eksena. Pagkaalis ng ninuno ng Qingtian Gate, ang mga disipulong na natili sa likuran ay mukhang tamad, na parabang hinadlangan sila ng misyon na iniutos ng ninuno at kailangang manatili at maghintay sa balita ni Yang Yiyan. Sa oras na ito, libu-libong metro ang layo mula sa Boundary Monument, gumapang si Yang Yiyan sa likod ng sand dune at malinaw na nakita ang mga aksyon ng Stone Monument o ng mga ninuno ng Qingtian sect at ng mga disipulong ito sa nakalipas na 3 araw. Nang makita niyang umalis ang mga ninuno ng Qingtian sect, agad siyang tumayo at pinatay ang mga ito para umalis. Sa kanyang mga mata, ang mga disipulo ng Qingtian sect na naiwan upang magbantay ay hindi dapat katakutan. Walang tao sa out-of-body realm. Para sa kanya, kahit doble pa ang dami ng tao na nakapwesto, baliwala iyon. Pero pagtayo niya, huminto ulit siya. Sa pag-iisip ng mabuti, malamang na ito ay isang pagsasabuatan ng Qingtian sect. Sa ibabaw, ang matandang lalaki ay umalis na mag-isa at iniwan ang mga disipulo upang bantayan. Kung tutusin, dapat nagtago siya.
Posible kayang akitin siya. Posible talagang mag-imagine. Kung ikukumpara sa mga out-of-body realm cultivator, kahit gaano pa karami ang Yuanying, lahat sila ay langgam. May isip niya ito, at may isip din ito ng mga ninuno ng Qingtian sect. Kaya hinatulan niyang Yian na ito ay sinadya, upang isipin niya na ang mga ninuno ng Qingtian sect ay umalis at naakit siya, at ang matandang lalaki ay tiyak na lalabas upang harapin siya sa tamang panahon. Naisip ito ni Yang Yian at nagpas siyang subukan ito. Kung talagang umalis ang ninuno ng Qing Chanman, aalis din siya. Pagkatapos ng lahat, takot na takot pa rin siya sa nakakatakot na reputasyon ng Zishazo. Napakaraming bayani at master sa kasaysayan ng Shanhai Jia ang napatay sa disyerto. Hindi siya naging mayabang para mabuhay mag-isa sa disyerto. Kung ang ninuno ng Qing Chanman ay talagang nagbabalak at nagtatago sa dilim na naghihintay sa kanya na lumabas at ibababa siya sa isang iglap, kung gayon si Yang Yian ay kailangang gumawa ng desisyon. Sa pinakamasama, pupunta siya sa disyerto. Wala namang paraan palabas. Mas mainam na pumunta ng malalim sa disyerto at humanap ng daan palabas. Hindi siya naniniwala na ang Zishansho, na daan-daang libong milya ang haba, ay maaaring harangan ng Qing Chanman. Bukod pa rito, ang pinakamasamang plano ay kung talagang makatagpo siya ng panganib, magtatago siya sa Tiankunpot para magsanay, at hindi siya mamamatay pagkatapos ng lahat. Pagkatapos, nagsasanay sa loob ng 12 dosenang o daan-daang taon, ang kanyang paglilinang ay palaging makakalusot. Paglabas niya, maaari niyang patayin ang ninuno ng Qing Chanman. Hindi siya naniniwala na ang matandang ito ay hahayaan ang mga tao na manatili dito sa lahat ng oras. Ngunit hindi siya nagmamadali, nagtatago pa rin sa likod ng buhangin at nagmamasid. Bagamat walang espiritual na enerhiya sa disyerto, nasa kanya ang Tiankunpot, at sa Tiankunpot ay mayroong Lingtao Mountain, na may mga espiritual na may lakotan na pumupuno sa kanyang espiritual na enerhiya, upang hindi siya matrap hanggang mamatay. Habang sinisipsip ang espiritual na enerhiya ng mga spiritual peach upang maibalik ang kanyang panloob na enerhiya, si Yang Yiu ay nagtago sa likod ng buhangin nang hindi gumagalaw, at ang mga disipulo ng Qingtian sect na malapit sa stone tablet ay hindi umalis. Tila babalak talaga nilang kumapit ng matagal. Sa ika-9 na araw, ang panloob na enerhiya ni Yang Yiu ay nakabawi sa kanyang pinakamataas, at hindi siya handang maghintay pa. Nagpasya siyang subukan ito. Kung ang ninuno ng Qingtian sect ay talagang nagtatago sa dilim, hindi siya magdadalawang isip na pumunta ng malalim sa disyerto upang humanap ng ibang paraan palabas. Hindi siya naniniwala na ang isang buhay na tao ay maaaring makulong hanggang mamatay sa disyerto. Gumalaw ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay sa ilalim ng kanyang mga kamay at paa, at mabilis siyang sumugod sa stone tablet. Nakita ng isang disipulo ng Qingtian sect si Yang Yiu na mabilis na sumugod, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto sa takot, at ibinuko niya ang kanyang bibig at sumigaw, Yang Puche. Sa sandaling tinawag ang salitang, Yang, pinutol ni Yang Yiu ang kanyang ulo gamit ang isang espada. Sa sandaling ito, ang tatlong matatandang Yuanying de Quan na malubhang na sugatan ni Yang Yiu ay gumaling na mula sa kanilang mga pinsala. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang paglilinang ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga disipulo. Nang patayin ni Yang Yiu ang unang disipulo, natuklasan na niya na ang isa sa kanila ay mabilis na dumurog ng isang anteng-anteng sa kanyang kamay. Biglang isang malakas na tunog ang pumutok sa kalangitan. Nakita ni Yang Yiu ang talisman ng komunikasyon na tumataas sa langit mula sa gilid ng kanyang mga mata, at bamantong hininga sa kanyang puso, ang matandang immortal ay hindi umalis, naghihintay na maglagay ng bitag para sa kanyang sarili. Siya agad na sumangot ng malamig, at ang kanyang figure ay kumislap at napatay ang isa sa mga matatandang Yuanying de Quan. Sa sandaling ito, isang hininga ng napakalaking aura ang tumaas mula sa langit, na nagmumula sa malayo na parang kidlat. Nakita ni Yang Yiu sa gilid ng kanyang mga mata na ito nga ang ninuno ng Qingtian sect. Sa oras na ito, siya ay walang awa sa kanyang puso, at tinadtad ang matanda sa buong lakas niya ng isang espada. Kahit na sinubukan ng elder ang kanyang makakaya na labanan ang espada ni Yang Yiu, hindi siya kalaban ni Yang Yiu. Sa sigaw, sinira ni Yang Yian ang depensa ng matanda gamit ang isang espada, at agad na namatay ang elder. Pinutol siya ni Yang Yian mula sa gitna ng kanyang noo gamit ang isang espada, at ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Hinahanap mo si kamatayan. Boom! Puff! Matapos patayin ni Yang Yian ang matanda gamit ang isang espada, siya ay tinamaan ng malakas sa likod. Ang pag-atake ng Qing Chanman Patriarch ang naramdaman niya sa isang iglap. Nagsuka siya ng dugo at pakiramdam niya ay nabali ang lahat ng buto sa katawan niya. Lumipad siya palabas, pero ngumiti siya ng mapait na matako siya. Kung hindi niya papatayin ang elder ng Qing Chanman, makakatakas siya ng hindi nasaktan. Pero, ngayon siya ay tinamaan ng malakas sa likod ng Qing Chanman Patriarch, at ang totoong enerhiya sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan.
Sa isang iglap, naramdaman niyang muling lumapit sa kanya ang Qingtianmen Patriarch. Sa oras na ito, si Yang Yian ay natakot hanggang sa mamatay. Inipon niya ang kanyang lakas at ginamit ang kanyang espiritual na kamalayan upang makatakas kaagad. Bagamat tinamaan siya ng malakas sa likod, nakatakas pa rin siya sa kailaliman ng disyerto. Anyway, alam niya na ang Qingtianmen Patriarch ay hindi nang ahas na habulin siya. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa disyerto na daan-daang metro ang layo. Og! Nagluwa siya ng isa pang subaw ng dugo, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang ninuno ng Qingtian sect na nakatitig sa kanya ng may malungkot na mukha. Ubo-ubo, umubo si Yang Yiu saglit, pagkatapos ay tumingin sa ninuno ng Qingtian sect. Alam niyang desidido ang matandang ito na manatili rito at huwag siyang pabayaan, kaya nagpasya siyang pumunta sa kailaliman ng disyerto. Matapos mailipat ang kanyang tunay na enerhiya at mas bumuti ang pakiramdam, dahan-daang sinabi ni Yang Yiu, ang lumang bagay, kung hindi ako mamamatay sa hinaharap, tiyak na kukunin ko ang iyong kaluluwa at gagawin itong isang lampara ng kaluluwa. Pagkatapos nag-iwan ng malupit na salita, hindi nag-atubili si Yang Yiu sa pagkakataong ito, at dumiretso sa kailaliman ng disyerto. Kahit na siya ay malubhang nasugatan sa pagtatangka, napatay din niya ang isang elder ng Qingtian sect, na itinuturing na isang draw. Kabanata 855, Mga Adventurer sa Disyerto. Ang walang katapusang disyerto ay puno ng napakaraming alingaw-ngaw, ang ilan ay mga alingaw-ngaw, at ang ilan ay tunay na mga panganib. Pagkatapos maglakad ng 12-12 ng milya, binigulan ni Yang Yian ang kanyang lakad. Ang mga ninuno ng Qingtian Gate ay walang intensyon na habulin siya. Tila gusto niya itong bitag hanggang mamatay sa disyerto. Walang magawa si Yang Yian sa pagpunta sa disyerto. Kung siya ay may pagpipilian, hindi na siya papasok sa disyerto. Nang siya ay hinabol ng mga ninuno ng Qingtian Gate, hindi siya tumingin sa direksyon. Gusto na lang niyang tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumulusok siya sa Zishanshu. Ayon sa mga tala, ang buong Zishanshu ay isang disyerto na lugar na may malupit na kapaligiran sa lahat ng dako. Hindi nang ahas si Yang Yian na bitawan ang kanyang mga paa at tumakbo ng ligaw. Maingat siyang naglakad, sa takot na baka may makasalubong siyang kakaiba. Sa walang katapusang disyerto, wala talagang buhay. Ang paglalakad ng mahabang panahon ay magdudulot ng depresyon sa mga tao. Pagkatapos maglakad ng isang araw, sa dapit hapon, si Yang Yian ay naglakad ng mga daan-daang milya at handa ng magpahinga bago muling maglakad. Mayroong higit sa sapat na espiritual na enerhiya sa mundo, kaya naisip ni Yang Yian na isave ang kanyang enerhiya. Hindi siya lumipad. Anyway, walang layunin sa disyerto. Naglakad lang siya sa isang direksyon at tumingin sa paligid na may observation mentality. Inaliw niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtrato dito bilang isang paglalakbay sa disyerto. Nang dumaan sa isang buhangin ng disyerto, huminto si Yang Yian at naghanda na pumasok sa espasyo ng Chenkunpot upang salubungin ang lahat. Sa hindi kilalang lugar, si Yang Yian ay natatakot sa mga aksidente, kaya hindi siya nang ahas na palayain ang lahat mula sa espasyo ng Chenkunpot. Naisip niya na ilalabas niya ang lahat pagkatapos maglakad palabas o makahanap ng medyo ligtas na lugar. Nang maupo na lang siya sa ilalim ng buhangin upang magpahinga at huminga na sana at papasok sa Chenkunpot, hindi niya inaasahan na makarinig siya ng mahinang tunog sa kanyang mga tainga. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang mga tainga upang makinig, at tila nakarinig ng boses na daan-daang metro ang layo, at ito ay isang boses ng tao. Mabilis, bilis. Hindi niya ito marinig ng malinaw, ngunit may naririnig pa rin siyang nagsasalita, at ang boses ay parang apurahan. Dahil dito, natigilan si Yang Yian. Hindi ba't sinabi ng mga Claws Eco na walang nang ahas na pumasok sa Zishanshu Desert? Paano nagkaroon ng mga boses ng tao? Nang marinig ang tunog na daan-daang metro ang layo, gumalaw ang puso ni Yang Yian. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang malaking sandstorm na umiihip sa kalangitan. Iyon ang direksyon ng tunog. Ang mga sandstorm ay isang napakapangkaraniwang natural na kababalaghan sa disyerto, ngunit nakita ni Yang Yian ang sandstorm na mabilis na umiihip, na tumatakip sa kalangitan at araw, ngunit ito ay lubhang mabangis, na nagbibigay sa mga tao ng isang tanawin na maaaring walisin ang mundo, lubhang nakakatakot. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yian ang ilang figure na tumatakbo ng ligaw sa abot tanaw, at ang kanilang target ay eksakto kung nasaan siya. May pangunawa si Yang Yian sa kanyang puso. Sa pagharap sa napakalakas na sandstorm, tila ang buhangin kung saan siya naruroon ang tanging pinagtataguan. Ang buhangin-buhangin kung saan siya ay isang malaking lugar ng iba't ibang taas. Isa itong kagubatan ng sand dune, na isang magandang lugar upang maiwasan ang mga sandstorm. Nang makakita ng 3 o 4 na figure na tumatakbo ng ligaw, nagtago si Yang Yian sa likod ng buhangin. Mas mabuting maging maingat kapag may nakakasalubong na mga tao sa ganoong lugar. Ang ninuno.
Ang mga utos na hindi maaaring pasukin ang West Mountain Desert ay ipinakalat sa Mountain and Sea Realm, ngunit maaaring lumitaw ang mga taong ito, kaya hindi sila simpleng tao. Kahit na ang matandang immortal na ninuno ng Qingtian Gate ay hindi tumuntong sa disyerto, ngunit ang 3 o 4 na taong ito ay lumitaw sa disyerto, na isang malaking pagdududa sa sarili nito. Hindi gaanong alam ni Yang Yiyo ang buong Mountain and Sea Realm, lalo pa ang West Mountain Desert na ipinagbabawal na makapasok ng mga tao. Kaya siya ay maingat sa lahat ng dako, sa takot na tumaob sa kanal. Ang sandstorm ay humihip ng napakabilis, ngunit sa mga mata ni Yang Yiyo, ang ilang mga tao na tumakbo ng mabilis at sumabay sa sandstorm ay mas mabilis. Ang bilis ng bawat isa ay tila isang uri ng mahiwagang bilis. Halos sa isang kisap mata, tumakbo sila papunta sa Dune Forest at sa isang iglap nagtago sa likod ng mga sand dune. May 4 na tao sa kabuuan, 3 lalaki at 1 babae. Siyempre, hindi ito ang punto. Ang punto ay nalaman ni Yang Yiyo na ang 4 na taong ito ay pawang nasa out-of-body realm, at ang tanging babae sa kanila ay nasa gitnang yugto ng out-of-body realm, at ang iba pang 3 nasa katanghaliang gulang ay pawang nasa maagang yugto ng out-of-body realm. Nagulat si Yang Yiyo na makilala ang 4 na out-of-body realm cultivator ng sabay-sabay. Mayroon lamang 2 out-of-body realm cultivator sa buong Qingtian Gate. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang makapasok sa Zishanshu Desert, makakatagpo siya ng 4 na out-of-body realm cultivator ng sabay-sabay. Nagulat talaga si Yang Yiyo. Sa oras na ito, umuungal ang isang sandstorm sa kalangitan. Ho, ho, ho. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nahulog sa kadiliman. Sa ilalim ng napakalaking sandstorm, nakaramdam si Yang Yiyo ng malaking presyon. Ang kanyang buong katawan ay nasimot ng lungsod ng buhangin, tulad ng isang karayom, at ito ay napakasakit. Mabilis niyang inilipat ang kanyang tunay na enerhiya upang ipagtanggol ang sarili at bumuti ang pakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtago sa likod ng mga buhangin. Hindi nang ahas si Yang Yiyo na isipin ito. Kung siya ay tinangay ng sandstorm, mapuputulan ba siya ng libu-libong kutsilyo? Kahit hindi, siguradong hindi maganda ang tanggayan ng ganito kalakas na sandstorm. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Yang Yiyo na parang nakalubog siya sa tubig, at parang diniinan siya ng malaking bato. Napadiin siya bigla. Kalmado ang mundo. Ngunit alam ni Yang Yiyo na siya ay nilubog ng sandstorm. Mabuti na lang at hindi makapal ang buhangin na nakalubog sa kanyang katawan kaya ayos lang. Makalipas ang mga 10 paghinga, naramdaman ni Yang Yiyo ang sandstorm na sumisipol at tuluyang nawala. Ang kanyang katawan ay nakabaon sa buhangin, na natatakpan ng kalahating talampakan ng buhangin at alikabok, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang pandinig. Akmang tatayo na siya, nakarinig siya ng magaspang na sumpa sa kanyang mga tainga. Ang mga binti ng kanyang lola ay laging puno ng buhangin at alikabok sa tuwing pumapasok siya sa disyerto, ba. Okay, old fourth young master, pwede ka magreklamo ng kaunti. Sa pagkakataong ito, mabuti pa rin na hindi ka naabutan ng sandstorm, kung hindi ay binalatan ka ng buhay kung hindi ka namatay. Nagsalita ang isa pang boses. Third kuya, nagrereklamo lang ako. Parang hindi pa ako nakakain ng buhangin. Sabi ng pang-4 na kapatid kanina. Sa oras na ito, isang matalas at manipis na boses ang nagsabi, hanggat maaari tayong magtago, ang pagkain ng buhangin ay wala. Okay, humanda ka. Kailangan nating makarating sa Windwolf Valley bago magdilim, kung hindi ay ipapakain tayo sa mga insekto sa disyerto sa gabi. Sige, makinig ka sa pangalawang kapatid, ayokong maalala ako ng mga insektong halimaw sa disyerto. Sabi ng pangatlong kapatid. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyo ang boses ng 3 lalaki, ngunit hindi ang boses ng mga babae. May nakita siyang babae kanina. Nang siya ay nagtataka, narinig niya ang magaspang na boses na unang nagsalita, Hoy, anong ginagawa ng amo dyan? Umalis na si boss. Huwag kang magmadaling umalis. May mga kaibigang Daoist pa rin dito. Isang napakabanayad na boses ng babae ang narinig. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yiyan. Hulaan niya na baka nadiskubre siya ng kabilang partido. Oo nga, ang boses ng babae ay muling tumunog, gusto mo bang makita ako, kapwa Daoist? Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yiyan ang daloy ng totoong enerhiya na direktang dumarating sa buhangin at alikabok patungo sa kanya. Alam niyang hindi na niya kayang itago pa at nadiskubre siya. Agad niyang inikat ang kanyang tunay na enerhiya upang matuno ang tunay na enerhiya. Siya, tumayo mula sa buhangin at alikabok sa isang putok. Sa pagtingin sa paligid, hindi natakot si Yang Yiyan, ngunit lihim na inilipat ang kanyang tunay na enerhiya upang maging handa na tumugon anumang oras kung aatakihin siya ng kabilang partido. Kahit na ang pinakamalakas sa 4 na tao ay nasa gitnang yugto ng out-of-body realm, ang iba ay nasa unang yugto ng out-of-body realm. Hindi siya natatakot na lumaban ng mag-isa, ngunit kung magsanib puwersa ang 4 na tao,
matatakot pa rin si Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga cultivator sa out-of-body realm. Sa kabutihang palad, ang totoong enerhiya na ginamit ng babae nang sinigawan siya nito kanina ay hindi sapat para matakot siya hanggang sa mamatay, na pumihil kay Yang Yian mula sa pag-counterattack kaagad. Pagkatapos tumayo at tingnan ang apat na tao, naikuyom ni Yang Yian ang kanyang mga kamao at sinabi sa kanila, "Kumusta, apat na kaibigang Daoist? Nandito ako para maiwasan ang sandstorm. Hindi ko inaasahang makakatagpo ako ng apat na kaibigang Daoist. Ito ay tadhana." May ngiti sa mukha ni Yang. "Mas maganda kung walang conflict. Anak, adventurer ka rin ba?" Ang pang-apat na matandang lalaki, na nagsalita sa magaspang na boses, ay tumitig kay Yang Yian at nagtanong sa mahinang boses. Sa pagtingin sa hitsura ng lalaking ito at sa kanyang malabakal na katawan, binigyan siya ni Yang Yian ng isang simpleng pag-iisip na pagsusuri sa kanyang puso. Sa oras na ito, hindi pa nagsasalita si Yang Yian. Nagtaas ng kamay ang babae para pigilan ang bakal na lalaki sa pagsasalita. Bahagyang ngumiti siya at tumingin kay Yang Yian at sinabing, "Daoyu ay magalang. Ako si Xing Binbin, ang bi ng Wenzibin. Sila ang tatlo kong kapatid." Nang magpakilala si Xing Binbin, nakita ni Yang Yian mula sa gilid ng kanyang mga mata na kumikibot ang mga sulok ng bibig ng tatlong lalaking nakapaligid sa kanya. Naguguluhan siya sa kanyang puso, hindi ba't magalang. Ngunit sa pagtingin kay Xing Binbin, siya ay talagang maamo at pino, na may napaka-eleganteng ugali. Pagkatapos ay itinuro ni Xing Binbin ang isang binata na may hawak na balahibo at mukhang iskolar at sinabi, "Ito ang aking pangalawang kapatid na si Bai Xiaosheng." Pagkatapos ay itinuro niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may peach blossom na mga mata at sinabing, "Ikatlong kapatid na lalaki na si Hua Liuxiang, pang-apat na kapatid na si Tiexong." Sa wakas, itinuro niya ang taong bakal na tore. Kabanata 856, si Xing Binbin ay hindi magalang. Natigilan si Yang Yian. Ang akala niya noon ay magkakapatid silang apat, pero ngayon ay parang sworn brothers na sila. Oo nga, idinagdag pa ng babaeng tumatawag sa kanyang sarili na Xing Binbin, "Kaming apat ay sinumpaang magkakapatid." Ang salitang, "sinumpa na kapatid," ay nagpaalala kay Yang Yian sa kanyang sinumpaang kapatid, ang puting unggoy na si Bai Qi. Ang kanyang puso ay lumambot ng hindi sinasadya, at ikinulong niya ang kanyang mga kamao at nagpakilala, na nagsasabing, "Ako si Yang Yian, at nakilala ko ang apat na kaibigang tao." Ngayon ay magkakilala na ang 5 tao. Sa oras na ito, tumingin si Yang Yian kay Xing Binbin, ang pinakamatandang kapatid na babae sa apat. Sa mga mata ni Yang Yian, siya ay matangkad, nakasuot ng isang set ng silver white soft armor, na may mahabang itim at may kantab na buhok na casual na nakatali sa likod ng kanyang ulo, at ang buong tao ay nagpakita ng isang heroic spirit. Ang pinaka-natatangi ay ang panganay na kapatid na babae na ito ay may isang pares ng malalaking bilog na mga mata, na napakaliwanag, tulad ng mga gemstones na nakakaakit ng pansin, tulad ng mga matingkad na bituin sa itaas ng 9 na langit. Nang tumingin si Yang Yiyo, bahagya siyang ngumiti, nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na naliligo sa simoy ng tagsibol, napaka-friendly. "Emph, anong tinitingin-tingin mo, bata? Nakakita ka na ba ng kagandahang tulad ng amo ko? Kung titingnan mo ulit ako, bubugbugin kita hanggang mamatay." Sa oras na ito, ang pang-apat na kapatid na si Tiexong ay ngumuso at pinandilatan si Yang Yiyo. "Ah, ubo, Yang Yiyo." Natahimik sandali. Ngunit sa oras na ito, pinandilatan ni Xing Binbin si Tiexong at sinabing, "Ano ang sinabi ng ika-apat na kapatid? Ikaw ay walang galang. Huwag magpatalo sa mga tao sa bawat pagkakataon." "Ah, boss, hindi mo ba kadalasang sinasabi na ang lahat ay dapat lutisin sa pamamagitan ng kamao? Ikaw na mismo ang nagsabi na matagal nang namatay ang mga makatuwirang tao sa mundong ito." Ang pang-apat na kapatid na si Tiexong ay isang taong matigas ang ulo sa unang tingin. Naiinis siya sa gusto niyang sabihin. Puff! Ang pangatlong kapatid na si Hua Liuxiang sa gilid ay hindi napigil ang matawa nang marinig ang pang-apat na kapatid na sinira ang amo. Ang pangalawang kapatid na si Bai Xiaosheng ay mukhang hindi niya mapigil ang matawa. Tumingin si Yang Yiyo sa paligid at nakita ang bibig ni Xing Binbin na kumikibot. Tinitigan niya ng masama ang pang-apat na kapatid na si Tiexong at itinaas ang manggas. Gayunpaman, pagkatapos niyang tila mapansin na nakatingin sa kanya si Yang Yiyo, mabilis na ngumiti si Xing Binbin kay Yang Yiyo at pagkatapos ay tumalikod at sinabing, "Pang-apat na kapatid, dahil nasalo ang ulo mo sa pinto, madalas mong maalala ang mga bagay-bagay. Paano nasabi ng panganay na kapatid ang gayong mga bastos na salita? Kailan ba nahawakan ng pinto ang ulo ko? Malinaw na naaalala ko na ikaw ang nagsabi nito. Ako, hindi." Nagsalita si Xing Binbin sa bawat salita, at nang tingnan niya ang pang-apat na kapatid, puno ng hamog na nagyelo ang kanyang mukha habang nakatalikod siya kay Yang Yiyo. Dahil dito ay kinilig ang pang-apat na kapatid na si Tiexong, na para bang naalala lang niya na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali.
Nakalimutan niyang ang kanyang panganay na kapatid ang higit na nagmamalasakit sa kanyang imahe sa harap ng mga tagalabas. Palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na siya ay isang babae mula sa isang marangal na pamilya at isang magalang na babae. Sa katunayan, isa lang siyang tigre. Napagtanto ni Tieksyong na may nasabi siyang mali. Hindi niya maiwasang kiligin nang makita ang mga mata ng amo na gustong kumalas sa kanya. Gayunpaman, sa oras na ito, narinig niya ang mahinang boses ng kanyang amo, na maaaring makapagpapalambot ng mga buto. Old Four, sumama ka sa iyong nakatatandang kapatid na babae. May sasabihin ako sa iyo. Matandang elder, nagkamali ako. Halika dito. Oh. Natarante siyang Yiyo, at nakita niya si Jing Binbin na nakapilipit ang kanyang baywang at naglalakad sa likod ng isang tumpok ng buhangin, habang si Tieksyong ay sumunod na nanginginig ang mga paa. Sa susunod na sandali, nawala ang dalawa, ngunit narinig niyang Yiyo ang sunod-sunod na ingay at mga ungol na daing. Pagkaraan ng halos 10 minuto, lumabas si Jing Binbin mula sa likod ng mga buhangin na may ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya, nag-walk out din si Tieksyong na hinayla ang ulo. Para naman sa pangalawa sa pinakamatanda, si Bai Xiaosheng, at ang pangatlo sa pinakamatanda, si Hua Liuxiang, ang isa sa kanila ay nakatingala sa langit, na parang may kung ano sa itaas nito, habang ang isa naman ay nakatingin sa kanyang paanan ng may matinding konsentrasyon. Sa isang tiyak na sandali, biglang nakita ni Yang Yiyo ang isang pares ng mga mata ng pande sa mukha ni Tieksyong at halos tumawa ng malakas sa oras na ito, gaano man siya katanga, naiintindihan niya ang nangyayari. Ang magandang babae na ito na si Jing Binbin ay mukhang magalang ngunit sa totoo lang ay puno ng karahasan sa kanyang mga buto. Ngunit may isang hanggal na pang-apat na kapatid na lalaki na palaging nag-iisip ng walang taros at sinisira ang kanyang mga plano, na nagpapalungkot kay Jing Daimei. Naisip ni Yang Yiyo na kung siya iyon, bubugbugin din niya ang tanggang lalaki tulad ng pang-apat na kapatid na si Tieksyong. Bilang isang babae, sino ang hindi nagmamahal sa kagandahan? Ito ay normal. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin mapalagay si Yang Yiyo, iniisip na mas mabuting mag-ingat sa pakikipag-ugnayan kay Jing Binbin sa susunod, kung hindi ay baka mabugbog siya. Nang nagde-daydream si Yang Yiyan, lumapit si Jing Binbin at sinabing, "Kabayan Dawis Tiang, maghintay ng matagal. May kinausap ako sa pang-apat kong kapatid." Oh, siya nga pala, ang kapwa Dawis na si Yang ay isang adventurer din. Halika para sa walang dahon na bulaklak. Ang casual na tanong na ito ay narinig ni Yang Yiyan, na nag-isip sa sarili na tila ito na ang tamang oras para makarating sa punto. Natural na alam ni Yang Yiyan ang tungkol sa mga adventurer na binanggit ni Jing Binbin. Alam niya ang tungkol sa grupo ng mga adventurer sa Xiaoguang City. Ang mga adventurer ay isang grupo ng mga magsasaka na naninirahan sa kanilang mga sinturon at pumapasok at lumabas sa iba't ibang mga mapanganib na lugar sa mundo ng bundok at dagat upang makakuha ng mga likas na materyales at kayamanan kapalit ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Siyempre, may mga taong nagiging adventurer para lang maranasan at maasa ang isipan para makalusot. Anyway, ang pakikipagsapalaran ay isa ring paraan ng paglilinang. Ito ay na ang mga profesional na adventurer ay may mga paniniwala at organisasyon sa pakikipagsapalaran. Sa pagharap sa tanong ni Jing Binbin, naisip ito ni Yang Yiyan at sinabing, "Isa akong solo adventurer. Nandito talaga ako para sa bulaklak na walang dahon." Ngayon pa lang niya nakilala si Jing Binbin at ang apat pa, at hindi pa sila malapit na magkaibigan. Natural, hindi niya sasabihin na siya ay hinabol at pinilit sa disyerto. Ito ay pinakaangkop na sabihin na siya ay isang solo adventurer. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman nagkaroon ng kakulangan ng mga nag-iisang adventurer sa mundo ng paglilinang. Mabilis na naisip ni Yang Yiyan ang walang dahon na bulaklak na binanggit ni Jing Binbin at napagtanto niya na ang walang dahon na bulaklak ay isang likas na kayamanan na umiiral lamang sa disyerto ng Zishanshu. Namumulaklak ito pagkatapos ng 3 hanggang 5,000 taon ng walang dahon. Ito ay napakabihirang at ginagamit upang pinuhin ng mga espiritual na gamot para sa kaluluwa. Isa rin itong espiritual na bulaklak na nagpapataas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ngayon na ang kanyang paglilinang ay nasa labas na ng katawan, ang pagpapabuti ng kapangyarihan ng kaluluwa ay maaaring mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa ng mga Diyos ng Yin at Yang, na makatwiran. Pagkatapos pakinggan si Yang Yiyan, lumiwanag ang mukha ni Jing Binbin at sinabing, "Nagkataon lang. Nandito din kami ng kapatid ko para sa walang dahon na bulaklak. Paano kung sumama sa amin si Yang Daoyo? Kahit na ang walang dahon na bulaklak ay matatagpuan lamang sa disyerto ng Zishanshu, napakahirap hanapin ang walang dahon na bulaklak sa malawak na disyerto. Nagkataon na mayroon akong lugar kung saan tumutubo ang bulaklak na walang dahon. Kung sasali sa amin si Yang Daoyo, siguradong makakakuha ka ng bahagi ng walang dahon na bulaklak." "Paano naman?" Pagkatapos magsalita, tumingin si Jing Binbin kay Yang Yiyan na may pares ng bilog na itim na mata, puno ng pag-asa, ngunit may kumislap na liwanag sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya.
Matapos makinig sa mga salita ni Zing Binbin, tumingin sa kanya si Yang Yiyo na may mapaglarong ngiti, ngunit hindi nagsalita. Hindi siya naniniwala sa magagandang bagay na nahulog mula sa langit. Bakit ayaw mo, Kuya Yang? Sa oras na ito, nawala ang ngiti sa mukha ni Zing Binbin, at tila galit na galit siya. Ngunit si Yang Yiyo ay tumawa ng malakas, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, napakagandang bagay na anyayahan ng isang dakilang dilag tulad ni Brother Zing na ibahagi ang isang piraso ng pie. Nang sabihin niya ito, huminto si Yang Yiyo at iniunat ang kanyang boses, ngunit natatakot ako na si Yang ay hindi sapat na pinagpala upang tamasahin ang pabor ng isang kagandahan. Ako ay isang mas makatutuhanang tao at hindi naniniwala sa mga magagandang bagay na nahuhulog mula sa langit. Gaya ng sinabi ng dakilang kagandahang si Zing, bagamat ang walang dahon na bulaklak ay tumutubo sa disyerto, kailangan ng pagkakataon na makahanap ng isa. Ngunit alam ni Brother Zing ang lugar kung saan tumutubo ang walang dahon na bulaklak, at kayong mga kapatid. May 4 na kapatid na babae, at ako ay isa. Inaanyayahan mo akong sumama sa iyo, nakatumbas ng sinasamantala ni Yang para sa wala. How dare Yang tanggapin ang kabaitan ng fellow Daoist Zing? Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Lahat tayo ay matitinong tao. Ang kapwa Daoist na si Zing ay direktang hihiga sa kalsada. May kailangan ba akong gawin? Kung magagawa ko, kung gayon tatanggapin ko ang iyong kabaitan, at ako ay magiging komportable. Ano sa palagay mo, fellow Daoist Zing? Ang mga salita ni Yang Yiyo ay halos malinaw. Huwag mo akong lokohin, hindi madaling lokohin ang mga kaibigan. Kung meron man, linawin mo bago mo sabihin, kung hindi, huwag mong sisihin si Yang sa pagtalikod sa iyo. Bagamat may 4 na tao sa kabilang panig, maaaring hindi magkatugma si Yang Yiyo kung talagang lalaban sila, ngunit kung gusto ni Yang Yiyo na tumakas, ayaw siyang panatilihin ng 4 na tao. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, tumingin si Zing Binbin kay Yang Yiyo ng mapaglarong tingin at ngumiti, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, sinulyapan niya ang ikatlong kapatid na si Hua Liuxiang sa tabi niya. Sa susunod na sandali, humakbang pasulong si Hua Liuxiang at galit na sinabi, hindi kita bonibiro, inimbitahan ka ng amo ko dahil sa kabaitan, at pinagmamasdan ka niya. Puro kalokohan ang sinasabi mo, kaya titingnan ko kung hindi ka nagpapasalamat. Nang matapos magsalita si Hua Liuxiang, sinuntok niya si Yang Yiyo at dumiretso sa pintuan ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, tumayo si Yang Yiyo, ngunit may pagngisi sa kanyang mukha. Kabanata 857 Luha ng Fox Fairy. Paanong hindi nakikita ni Yang Yiyo na sinusubukan siya ng kabilang partido? Pagharap sa suntok ng ikatlong kapatid na si Hua Liuxiang, inisya niya ito at agad na itinaas ang kamay para suntukin siya. Bang! Nagsalpukan ang mga kamao at umungol. Umatras ng 3 hakbang si Yang Yiyo. Lumipad pa atras si Hua Liuxiang ng mahigit 10 metro bago siya huminto, na may bakas ng dugo na umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Parehong nasa unang yugto ng out-of-body realm ang dalawa, ngunit kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina ay agad na hinusgahan. Ah, bata, hinahanap mo si kamatayan. Nadama ni Hua Liuxiang na ito ay masyadong nakakahiya. Si Yang Yiyo, na may parehong antas ng paglilinang, ay umatras lamang ng 3 hakbang at tila napaka-relax, ngunit siya ay nagsusuka ng dugo. Hiyang-hiya siya sa harap ng mga kapatid niya at ng panganay na kapatid. Siya ay umungal at sumugod muli kay Yang Yiyo. Si Hua Liuxiang ay umungal at umungal. Isang puting liwanag na haligi ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at nabuo ang isang 3 metrong multo sa kanyang likuran. Ngumisi si Yang Yiyan. Alam niyang umalis na ang Yang Soul ni Hua Liuxiang sa kanyang katawan. Sa kanyang mga mata, isa lamang itong Yang Soul na may 3 talampakan. Ito ay walang halaga kumpara sa kanyang Yin Yang Soul na may 9 na talampakan. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyan na may ngiti, kaluluwa na umaalis sa katawan. Hindi ba ito ay paghahambing lamang ng kaluluwa na umalis sa katawan? Aalis ang aking kaluluwa sa katawan upang durugan ka ng 100 beses. Ang kalaban ay isang Yang Soul lamang. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at biglang umalis ang 2 Yin Yang Gods sa kanyang katawan ng sabay. Isang puti at isang itim, ang 2 Yin Yang Gods ay sabay na umalis sa kanilang katawan at tumayo sa likod ni Yang Yiyan, ngunit hindi pinagsanib ni Yang Yiyan sina Yin at Yang. Alam niyang sinasadya ni Zing Binbin ang kanyang lakas sa oras na ito. Sa kasong ito, sapat na ang 2 Yin Yang God na lalabas ng sabay-sabay. Anyway, lahat sila ay 9 na talampakan ng taas, at sila ay lumitaw ng sabay-sabay, na imposible para sa mga magsasaka ng parehong kaharian. Ang hindi pagsamahin sina Yin at Yang ay upang maiwasan din na ilantad ang lahat ng kanyang mga baraha kay Zing Binbin at sa iba pang 4. Umuungol. Sa oras na ito, galit ang mga mata ni Hua Liuxiang at umungal siya hanggang 3 metro sa harap ni Yang Yiyo. Ngunit nang lumitaw ang Shamzanghai na Yin Yang Erzan ni Yang Yiyo, ang kanyang buong katawan ay nagulat at ang kanyang dagandong ay biglang tumigil. Siya ay
Halatang nabigla sa pag-alis ng kaluluwa ni Yang Yiyu sa kanyang katawan. Tatlong matanda, itigil mo ito, Kuya Yang, itigil mo na. Si Zing Binbin ay sumigaw at sumigaw. Gulong-gulo ang puso niya sa mga oras na ito. Hindi niya akalain na si Yang Yiyu, isang cultivator sa maagang yugto ng out-of-body realm, ay maaaring lumitaw sa parehong yin at yang na mga Diyos, at ang kanyang kaluluwa ay siyam na zang ang taas ng ito ay lumitaw. Ang kaluluwa ng isang magsasaka sa maagang yugto ng labas ng katawan na kaharian ay talagang kapareho ng kaluluwa ng isang magsasaka sa huling yugto ng labas ng katawan na kaharian. Maging si Zing Binbin, na nasa tuktok ng gitnang yugto ng labas ng katawan na kaharian, ay mayroon lamang kaluluwang 6 na zang mataas. Itong Yang Yiyu, ay isang pambihira. Ang tatlong Zhang Yangshen at ang siyam na Zhang Yuanshen ni Yang Yiyu ay nililigawan lamang ng kamatayan. Orihinal na sinadya ni Zing Binbin na hayaan ang ikatlong kapatid na si Hua Liuxiang na subukan ang timbang ni Yang Yiyu, ngunit ngayon ay hindi na niya ito kailangang subukan pa. Ipinaliwanag na ng kaluluwa ni Jiu Zhang sa labas ng katawan ng lahat, hindi pa banggitin na ang dalawang Diyos ni Yin at Yang ay lumitaw ng sabay. Ang kasaysayan ng Mountain NC Realm ay hindi walang mga tao na maaaring gumawa ng Yin at Yang souls mula sa katawan, ngunit tiyak na bihira ang mga ito. Ang mahabang kasaysayan na alam ni Zing Binbin, ang mga makakagawa nito ay walang alinlangan na mga bayani ng Mountain NC Realm. Nang muli niyang tingnan si Yang Yiyu, kumikinang ang kanyang magagandang mata. Narinig ni Hua Liuxiang ang kanyang amo na sumisigaw, at nagmamadaling nakababa ng hakbang, malamig na sumangot, maswerte ka. Walang pakialam si Yang Yiyu sa ganitong uri ng walang kabuluhang pagbabanta. Ngumisi siya at inalis ang kanyang mga Diyos na Yin at Yang. Haha, third kuya, masyado kang mapangahas. Paano mo magagawa ang isang bagay kay Kuya Yang? Tadhana na ang ating pagkikita. Paano ka magiging mas walang ingat kaysa sa pang-apat na kapatid? Sa sandaling ito, pinagalitan ni Zing Binbin si Hua Liuxiang na may seryosong mukha. Ang huli ay hindi isang taong walang utak tulad ng pang-apat na kapatid na si Tiekshong. Alam niya kung paano tutugon sa mga salita ng kanyang amo at mabilis na sinabi, huwag kang magalit, nagkamali ako. Ikaw, anong silbi ng pagsasabi mo sa akin na mali ako? Bakit hindi ka humingi ng tawad kay Kuya Yang? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Zing Binbin kay Yang Yiyu na may apologetic look. Alam ni Yang Yiyu na naghahanap ng paraan si Zing Binbin, kaya hindi niya ito isinasapuso. Ngumiti siya at sinabing, kalimutan mo na, hindi naman ako nawala ng kahit na anong pagkawala. Ito ay tila isang casual na pangungusap, ngunit ito ay lubhang nakakairita sa pandinig ni Hua Liuxiang. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at asul, at isinumpa niya si Yang Yiyu sa kanyang puso. Ang iyong kapatid na babae ay nagdusa ng pagkawala, pinasuka mo ako ng dugo. Siyempre, masaya lang siya sa puso niya. Ngayon ay hindi na talaga siya ng ahas na sampain si Yang Yiyu. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, at kinailangan niyang pisilin ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak para kay Yang Yiyu na makipagtulungan sa pag-arte ng kanyang amo. Sobrang sakit. Huwag mo akong sisihin, Dawis Yang. Maliban sa pangalawang kapatid na si Bai Xiaosheng na may alam sa ilang etiketa, ang ikatlo at ikaapat na kapatid ay magaspang, ngunit sila ay prangka din. Kita mo, masasabing matagal na tayong magkakilala. Dawis Yang, very reasonable ang sinabi mo kanina. Dahil lahat tayo ay matinong tao, kung gayon hindi ako nasisiyahan sa Dawis Yang. Sa katunayan, inanyayahan ko ang Dawis Yang na huwag kumita ng walang bayad, ngunit tumulong. Seryosong nagsalita si Zing Binbin sa pagkakataong ito. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Yang Yiyu, iniisip sa sarili, ito ang tamang paraan para buksan ito. Wala naman daw free lunch. Tingnan mo, paparating na. Hanggat malinaw ang mga salita, hindi katanggap-tanggap si Yang Yiyu. Ang pinakaayaw niya ay ang paglalaro ng sabwatan. Tumingin si Zing Binbin kay Yang Yiyu at sinabi, ang sinabi namin noon ay valid pa rin ang lokasyon ng walang dahon na bulaklak sa aming mga kamay. Ngunit kung gusto mong makuha ang walang dahon na bulaklak, kailangan mo munang dumaan sa isang disyerto na halimaw. Saka mo lang makukuha. Namilog ang mga mata ni Yang Yiyan at medyo lumalim ang boses niya. Kumunot ang noo niya kay Zing Binbin at sinabing, Miss Zing, pakipaliwanag ito ng malinaw, maingat, at to the point. Hehe. Saglit na natigilan si Zing Binbin at saka tumawa, Dao Yu Yang, ang hirap mong lokohin. Pagkasabi nito, iniunat ni Zing Binbin ang kanyang boses at sinabing, ito ay isang desert fox. Desert fox? Ano yun? Isang demonyong hayop o isang mabangis na hayop? Tanong ni Yang Yiyan. Sa kanyang isip, ang demonyong hayop na maaaring pag-usapan ni Zing Binbin sa paikot-ikot na paraan ay hindi dapat maging simple. Hindi mo alam ang tungkol sa mga fox sa disyerto. Inilibot ni Zing Binbin ang kanyang mga mata kay Yang Yiyan. This is my first time to go out on an adventure. Hindi ako pamilyar sa disyerto. Awkward na ngumiti si Yang Yiyan.
Wala talaga siyang alam sa mga desert fox. Tiyak na hindi ito simple, at hindi ito isang ordinaryong Zoro. Tiningnan ni Zing Binbin si Yang Yiyan ng malalim at nagtanong, ito ba talaga ang unang pagkakataon mo sa Zishanshu Desert? Oo, sa unang pagkakataon. Malinaw ang mga mata ni Yang Yiyan at wala siyang itinatago. Muli niya itong kinumpirma. Sa pagkakataong ito ay tila naniwala si Zing Binbin kay Yang Yiyo. Tumanggaw siya at bumulong, no wonder. Well, hindi ko na ito itatago sa iyo sa pagkakataong ito. Ang desert fox ay isang uri ng halimaw na natatangi sa Zishanshu, o isang nilalang sa pagitan ng isang halimaw at isang mamamatay tao. Ito ay may isang tiyak na antas ng katalinuhan ngunit hindi maaaring mag-transform sa isang tao. Ito ay mas malamang na maging mabangis. Ito ay isang napakahirap na nilalang. Ito ay pinakamahusay sa mahiwagang kapangyarihan ng ilusyon. Kahit na ang isang makapangyarihang tao sa huling yugto ng karanasan sa labas ng katawan ay maaaring malito kapag nakatagpo ng isang adult na desert fox. Kapag nalilito ng sand fox, malamang napatay na ito. Kaming apat na magkakapatid ay hinahabol ang isang kristal na bato na tinatawag na Fox Fairy Tear sa lumang pugad ng sand fox. Mayroong isang maliit na lawa sa lumang pugad ng sand fox, at mayroong isang kristal na bato sa loob nito, na siyang Fox Fairy Tears. Nabalitaan na ang sand fox ay umiinom ng tubig na panligo sa buong taon, at sa paglipas ng panahon. Pagod, hinihigop ang sand fox body fluid. Ito ay magiging isang kristal na bato, na kung saan ay ang Fox Fairy Tears. May kasabihan din na namuo ang luha ng sand fox pagkatapos umiyak. Anyway, kahit anong klaseng chismis, may Fox Fairy Tears sa lawa ng sand fox's nest. Nandito kaming apat na magkakapatid para lumuha ang Fox Fairy. At totoo rin ang pagkakaroon ng mga bulaklak ng dahon sa pugad ng sand fox. Ang aliping ito ay maaaring magmura. Kaya, inaanyayahan ko ang kapwa dawis na siyang na makipagsapalaran ng sama-sama. Nakakakuha kami ng Fox Fairy Tears at nakakakuha ka ng walang dahon na mga bulaklak. Sa panahong ito, kailangan nating harapin ang isang pares ng mga sand fox na lalaki at babae, na parehong mga adultong sand fox na demonyo. Sa lakas naming apat na magkakapatid, napakahirap, ngunit sa pagsama sa amin ng kapwa dawis tiyang, mas magkakaroon ng kumpiyansa kaming apat. Iniisip ko kung ano ang iniisip ng kapwa dawis tiyang. Pagkatapos magsalita ni Zing Binbin, tumingin siya kay Yang Yiyu nang may umaasam na mga mata, naghihintay ng kanyang sagot. Sa pagkakataong ito, nakita ni Yang Yiyu mula sa mga mata ni Zing Binbin na hindi bababa sa kalahati ng kanyang sinabi ay totoo, ibig sabihin, inimbitahan siya ng apat para sa kayamanan ng Fox Fairy Tears. Para kay Yang Yiyu, tumakas siya ng walang layunin at gustong makaalis sa disyerto. Ang pagbabalik ay imposible. Ang mga ninuno ng Qingtian sect ay nagbabantay sa stone tablet, na iniwan siyang walang paraan. Gayunpaman, ang hitsura ni Zing Binbin at ng iba pang apat ay nangangahulugan na mayroon silang ibang paraan palabas sa disyerto. Ang pagsunod sa kanila ay natural na maghahatid sa kanya palabas. Ito ay talagang isang pagpipilian para sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, okay, sumasang-ayon ako. Tuwang-tuwa si Zing Binbin at magsasalita na sana, ngunit biglang nagtanong si Yang Yiyu, may tanong ako. Maaari mo ba akong tulungan, Kuya Zing? Kabanata 858 ang kwento ng hari ng pakikipagsapalaran. Natigilan si Zing Binbin nang marinig niya ito, ngunit tumingin pa rin siya kay Yang Yiyu at sinabing, ano? Ito ay usap-usapan na ang mga utos ng ninuno ng sangkatauhan ay nagbabawal sa pagpasok sa disyerto ng Zishanshu. Paano ka nakarating sa disyerto? At sa itsura mo, parang hindi ito ang unang pagkakataon mo sa disyerto. Bakit ganun? Sa wakas ay naitanong ni Yang Yiyu sa kanyang isipan. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, si Zing Binbin at ang tatlo pa ay natigilan lahat, at pagkatapos ay tumawa sila ng kakaiba. Mukhang matagal ka nang nasa bundok at hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Aba, dumidilim na, bilasan na natin, hahayaan kong sabihin sa iyo ng pangalawang kapatid ang mga bagay na ito, ngumiti si Zing Binbin at kinausap si Yang Yiyu. Pagkatapos ay nagsimulang magmadali silang lima sa kanilang paglalakbay. Kinuha ni Zing Binbin ang isang piraso ng balat ng hayop sa kanyang kamay. Sinulyapan ito ni Yang Yiyu mula sa gilid ng kanyang mata. May mga baluktot na pulang linya na iginuhit dito, na tila isang mapa. Ngunit nang tumingin si Yang Yiyu, tila aksidenteng naalis ni Zing Binbin ang mapa. Alam ni Yang Yiyu na sa malawak na disyerto ng Zishanshu, mayroong isang mahalagang mapa, na matatawag na mapa na Nagel Iligtas Buhay. Normal lang na hindi ito ipinakita ni Zing Binbin sa kanya. Bagamat naging magkapanalig sila pansamantala, alam nilang lahat na ito ay kapakanan lamang ng isa't isa at hindi pa umabot sa punto ng totoong buhay at kamatayan. Habang nasa daan, tinanong ni Zing Binbin ang pangalawang anak na si Bai Xiaosheng na sagutin ang mga tanong ni Yang Yiyan. Maraming karanasan si Yang Yiyan sa iskolar na ito.
Nakinig siya sa pagsasalaysay ni Bai Xiaosheng. Ang ilan sa mga bagay ay hindi na itala sa mga class eco, at ang ilan ay iba sa mga tala sa mga class eco. Talagang lubos niyang naunawaan ang katotohanan na ang pagbabasa ng libu-libong aklat ay hindi kasing ganda ng paglalakbay ng libu-libong milya. Tungkol sa tanong tungkol sa mga utos ng ninuno ng sangkatauhan na huwag pumasok sa Zishansho, ang sagot ni Bai Xiaosheng ay, iyon ay isang babala lamang na iniwan ng mga nangungunang puwersa ng sangkatauhan 10,000 taon na ang nakararaan sa kanilang mga disipulo. Ang mga pangunahing puwersa 10,000 taon na ang nakalilipas ay kumakatawan sa buong sangkatauhan, kaya hindi mali ang tuntuning ito ng mga ninuno. Ngunit pagkatapos ng lahat, 10,000 taon na ang lumipas. Para sa mga sekta na hindi nangunguna sa mga puwersa noong panahong iyon, ang tuntuning ito ng mga ninuno ay hindi kailangan, at maaari lamang nitong paghigpitan ang kanilang mga disipulo. Naisip ito ni Yang Yiyu at iyon din ang dahilan. Hindi katakataka na ang ninuno ng Qingtian sect, na nagkaroon ng cultivation ng great perfection of out-of-body, ay hindi pumasok sa desyerto upang tugisin siya. Ang mga utos ng ninuno noong 10,000 taon na ang nakalilipas ay kasama sa Qingtian sect, at ang ninuno ng Qingtian sect ay kailangang sumunod dito. Gayunpaman, para sa mga sekta na lumaki pagkaraan ng 10,000 taon, hindi nila binibigyang pansin ang tuntuning ito ng mga ninuno, gayunpaman, hindi ito ang mga tuntunin ng mga ninuno na itinakda ng kanilang mga ninuno. Bilang karagdagan, ayon kay Bai Xiaosheng, para sa mga adventurer, ang panuntunang ito ay higit na walang kaugnayan. Saan man may panganib, ito ay isang paraiso para sa mga adventurer. Ang apat na magkakapatid ay mga profesional na adventurer. Naabot nila ang kanilang kasalukuyang antas ng out-of-body realm sa pamamagitan ng pagkuha ng mga panganib sa iba't ibang lugar sa mountain at sea realm upang makahanap ng mga likas na kayamanan kapalit ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, ang propesyon ng adventurer ay isa ring high-risk na propesyon, at ito ay malamang na bumagsak at mawalan ng buhay. Ang sinumang adventurer na maaaring maabot ang out-of-body realm ay walang alinlangan na likas na matalino sa lahat ng aspeto at may sariling mga talento at specialty. Alam lamang ni Yang Yiyu ang tungkol sa mga adventurer, ngunit hindi talaga sila naiintindihan. Habang nasa kalsada, nagtanong lang siya kung ano ang mga adventurer at kung anong klaseng grupo sila. Tumingin kay Bai Xiaosheng, tinanong niya, Brother Bai, maaari mo bang sabihin sa akin ang kwento ng iyong mga adventurer? Lumubog si Bai Xiaosheng matapos itong marinig at ibinaba ang kanyang ulo para magmadali. Hindi na nagtanong pa si Yang Yiyu, iniisip sa kanyang puso, may iba pa kayang kwento tungkol sa mga adventurer. Kung may mga bawal si Bai Xiaosheng na hindi niya masabi, hindi na siya magtatanong muli. Kung kaya niya, natural niyang sasabihin sa sarili niya. Nang maisip ni Yang Yiyan na walang sasabihin si Bai Xiaosheng, binuksan niya ang bentilador sa kanyang kamay at tahimik na sinabi habang nagmamadaling umalis, ang mga adventurer ay ang pinakadakilang propesyon sa mundo, at sila rin ay isang grupo ng mga tao na may pinakamaraming pananampalataya, ngunit sila rin ay isang grupo ng mga nakakaawang tao. Nakikinig sa tahimik na mga salita ni Bai Xiaosheng, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, naghihintay na magpatuloy siya. Medyo malungkot ang tono ni Bai Xiaosheng, ngunit puno rin ng pagmamalaki. Nang banggitin niya ang mga adventurer, puno ng komplikado ang kanyang tono. Mukhang may malaking kwento sa likod nito. Oo naman, nagpatuloy si Xiao Baisheng, ang propesyon ng adventurer ay hindi pa masyadong luma sa kasaysayan ng paglilinang sa Mountain and Sea Realm, ngunit ito ay naipasa sa loob ng 100,000 taon. Ang Mountain and Sea Realm ay isang mundo ng paglilinang, kung saan ang mga nagsasaka ng tao ang nangingibabaw na mga nilalang. Gayunpaman, kapag nasira, mayroong isang mahigpit na hierarchy. Una, mayroong mga nangungunang sekta ng paglilinang, pagkatapos ay ang mga puwersa sa mundo ng paglilinang, at pagkatapos ay ang mga individual na magsasaka. Alam ng lahat na ang mga magsasaka ay umaasa sa mga mapagkukunan ng paglilinang, ngunit ang mga mapagkukunan ay tiyak na limitado. Ang mga nangungunang sekta sa paglilinang ay halos nasa estado ng kontrol sa mga mapagkukunan. Kung mayroong anumang likas na kayamanan, dapat silang kabilang sa mga sekta ng paglilinang. Ang pinakamalaking bahagi ay napupunta sa mga marangal na pamilya, at sa wakas, wala nang natitira para sa mga independenteng magsasaka. Ang mga independenteng magsasaka ay masasabing pinakamababang pangkat sa mga magsasaka. Wala silang sekta na sumusuporta sa kanila, at walang mga mapagkukunan ng paglilinang. Maliban kung sila ay likas na matalino, mahirap para sa kanila na makamit ang mahusay na tagumpay sa paglilinang at tumayo. Sa harap ng mga sekta at marangal na pamilya, ang mga independenteng magsasaka ay may pinakamababang kapalaran. Kung sinabihan silang pumatay, papatayin sila. Walang alinlangan na malupit na makipagkumpetensya sa mga sekta at marangal na pamilya para sa limitadong mga mapagkukunan. Sa makatuwid, ang mga independenteng magsasaka ay lumalaki sa kahirapan. Dahil hindi nila kayang makipagkumpetensya sa mga sekta at marangal na pamilya,
kailangan nilang humanap ng paraan sa kanilang sarili. Nabalitaan na ang isang henyo ay lumitaw sa mga independenteng magsasaka 100,000 taon na ang nakalilipas. Siya ang himala ay hindi ang kanyang talento sa paglilinang, ngunit nakahanap siya ng paraan para sa mga casual na magsasaka sa mundo. Para mauna, ang paraang ito ay ang daan ng pakikipagsapalaran. Sa simula, ang taong ito ay nagtungo sa ilang mga mapanganib na lugar, kung saan ang mga tao mula sa ilang mga sekta at pamilya ay hindi nang ahas pumunta, upang maghanap ng mga likas na kayamanan, upang makakuha ng mga yaman sa pagtatanim, o pagkatapos makakuha ng ilang mga likas na kayamanan, ipagpapalit niya ang mga ito sa mga sekta at pamilya para sa mga mapagkukunan ng pagtatanim na kailangan niya, tulad ng mga elixir, mga kasangkapan sa mahika, at mga manual ng paglilinang. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang sumunod sa taong ito sa pakikipagsapalaran, at ang mundo ay nagsimulang magkaroon ng pangalan ng adventurer, o propesyon. Sila ay umasa sa pagkuha ng mga panganib upang mapabuti ang kanilang paglilinang. Pinipino ang kalsada, hinahabol ang mahusay na paraan. Kaya ang propesyon ng adventurer ay hinango rin sa mga casual na magsasaka, ngunit hindi lahat ng casual na immortal ay sumasang-ayon sa ganitong uri ng propesyon sa pakikipagsapalaran. Pagkatapos ng lahat, ang mga lugar na pinupuntahan ng mga adventurer ay pawang mga mapanganib at mapanganib na lugar. Kung hindi ka mag-iingat, babagsak ka. Isa rin itong propesyon na pinakamabilis na namamatay. Hindi lahat ay gustong sumunod sa isang adventurer, ngunit sa huli, ang taong iyon ay nakahanap ng paraan para sa mga casual na magsasaka sa mundo upang mapabuti ang kanilang mga sarili, dahil ang pagpunta sa mga mapanganib na lugar upang makipagsapalaran ay hindi kasangkot sa mga interes ng mga sekta at pamilya. Sa kabaligtaran, ang ilang mga sekta at pamilya ay maaaring magbigay ng mga gantimpala para sa mga kayamanan na hindi nila makuha at hayaan ang mga adventurer na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang makuha ang kanilang kailangan. Ang paglilingkod sa mga adventurer ay naging isang propesyon sa mga magsasaka, at dahil sa unti-unting pag-unlad, ito ay naging isang grupo na kapantay ng mga sekta, mga maharlikang pamilya, at mga casual na magsasaka. Pagkatapos sabihin ito, huminto si Bai Xiaosheng at bumantong hininga, at pagkatapos ay nagpatuloy na may paghanga at panatisismo sa kanyang mga mata, ang unang adventurer ay pinarangalan bilang Adventure King ng lumalaking grupo ng pakikipagsapalaran. Nang maglaon, itinatag ng Adventure King ang isang transisyon na tinatawag na Adventure Kingdom. Siya ang unang henerasyon ng Adventure King. Parami ng parami. Ang mga casual na magsasaka ay sumali sa Adventure Kingdom sa pagtugi sa Great Dao, at naglakbay sa bawat lugar sa kontinente ng bundok at dagat na hindi maabot ng mga tao at ang mga sekta at aristokratikong pamilya ay hindi nang ahas na pumasok. Ang isang piraso ng likas na kayamanan ay isinilang sa kamay ng mga adventurer, at sunod-sunod na adventurer ay nahulog din. Nang maglaon, nawala ang Adventure King at ang kanyang 10 Adventure Saint Guard sa Mountain and Sea Realm. Ang ilang mga tao ay nagsabi na sila ay tumawid sa langit at pumunta sa ibang mundo, at ang ilang mga tao ay nagsabi na sila ay nag-explore sa Jedi. May mga bulong-bulungan din na ang Adventure King at ang kanyang 10 Adventure Saint Guards ay pinatay ng mga sekta at aristokratikong pamilya dahil sa kanilang sobrang lakas at kapangyarihan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga alingaw-ngaw, ngunit ang Adventure Kingdom ay naipasa na at umiiral pa rin ngayon. Gayunpaman, dahil sa pagkawala ng Adventure King, ang mga adventurer ngayon ay walang espiritual na pinuno at naging gulo. Independent silang lahat, tulad ng aming 4 na magkakapatid, na isang maliit na grupo. Sa buong Adventure Kingdom at Mountain and Sea Realm, maraming maliliit na grupo tulad nating magkakapatid, ngunit wala ni isa sa kanila ang makakagawa ng pagbabago. Ang mga adventurer ngayon ay ganap na naging kasangkapan ng mga sekta at pamilya. Hanggat nag-i-issue sila ng gantimpala para sa anumang likas na kayamanan na kailangan nila, may mga adventurer na magsisikap na hanapin ang mga ito, at ang presyo na binabayaran nila ay napakababa, ngunit walang ibang paraan. Ang bawat isa ay kailangang pagbutihin ang kanilang lakas sa paglilinang at kailangang magtrabaho ng husto. Napakalungkot ng tono ni Bai Xiaosheng sa pagtatapos ng mga salita. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na magtanong, kung gayon, pumunta ka ba dito para hanapin ang Fox Fairy Tear sa pagkakataong ito dahil natanggap mo ang reward? Sa pagkakataong ito ay hindi na nagsalita si Bai Xiaosheng. Gayunpaman, si Xing Binbin ang nagsalita ng may pagmamalaki, ang gantimpala lang ay hindi sapat para magsikap tayong magkakapatid. Hinahanap namin ang Fox Fairy para sa aming sarili. Kabanata 859, ang mga tunay na kulay ay nahayag pagkatapos magkakilala. Mga kulay na inihayag pagkatapos magkakilala ang mga salita ni Xing Binbin ay iba ang tunog kay Yang Yiyo. Palagi niyang nararamdaman na si Xing Binbin ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Sa panlabas, si Xing Binbin ay hindi lamang nasa gitnang yugto ng out-of-body realm sa 4, ngunit siya rin ang panganay na kapatid na babae sa 4.
Mukha siyang maamo at pino, ngunit alam niyang Yeo na siya ay talagang isang matapang at prangka na babae mula nang bugbugin niya ang pang-apat na kapatid na si Tieksyong. Ang kakayahang manguna sa apat na cultivator sa maagang yugto ng out-of-body realm ay nangangailangan ng higit pa sa cultivation. Wala sa kanyang tatlong kapatid ang simple sa obserbasyon niyang Yeo. Bagamat hindi gaanong nagsasalita ang pangalawang kapatid na si Bai Xiaosheng, naramdaman niyang Yeo mula sa maikling pakikipag-ugnayan na ang tila marupok na si Bai Xiaosheng na ito ay talagang ang pinakaplano sa kanilang apat. Ang ikatlong kapatid na lalaki, si Hua Liuxiang, ay mukhang masungit, ngunit siya ay talagang isang magaspang ngunit maselang tao. Ang pang-apat na kapatid na lalaki, si Tieksyong, ay maaaring ang hindi gaanong matalino sa kanilang apat, ngunit siya ang pinakaprangka sa kanilang apat. Napaka-loyal niya. Nakikita niyang Yian na ang pang-apat na kapatid na lalaki, si Tieksyong, ay lubos na iginagalang ang iba pang tatlo at talagang itinuring sila bilang kanyang sariling mga kapatid. Inalagaan din ni Xing Binbin at ng dalawa pa ang pang-apat na kapatid sa lahat ng paraan. Para naman sa panganay na kapatid na si Xing Binbin, hindi siya makita niyang Yian. Magagawa ng isang babae na igalang siya ng tatlong makapangyarihang lalaki. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan lamang ng paglilinang. Bukod dito, palagi niyang binibigyang ilusyon si Yang Yian na siya ay isang flexible na babae, at ang kanyang mga salita ay tila may kwento. Sa sandaling ito, nagsalita si Xing Binbin na may tono ng pagmamataas, na parabang ang apat na magkakapatid ay hindi ordinaryong adventurer, at hinamak nilang magpasakop o mad-aminin ng sekta, at mas malala pa, naramdaman nilang hindi sila kwalipikado ng sekta. Kaya naman kakaiba ang pakiramdam ni Yang Yian. Sa pagtingin kay Xing Binbin, gustong itanong ni Yang Yian, ano ang pagkakakilanlan ninyong apat, ngunit ang mga salita ay nilamon pabalik sa kanyang tiyan. Ang ilang mga katanungan ay hindi maaaring itanong, at ang mga makakapagsabi ay natural na magsasabi sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang pang-apat na kapatid na si Tieksyong, na binugbog ni Xing Binbin, ay hindi pa nagsasalita, ngunit sa oras na ito siya ay malamig na bumantong hininga at sinabing, ang pamilya ng sekta ay wala, ang aming amo ay. Pang-apat na kapatid. Pinutol ng pangalawang kapatid na si Bai Xiaosheng ang pang-apat na kapatid na si Tieksyong sa malupit na boses, na parabang natatakot siyang may masabi ang pang-apat na kapatid. At tinitigan din ni Xing Binbin ang pang-apat na kapatid na si Tieksyong ng mabangis. Sa sandaling ito, ang pang-apat na kapatid na si Tieksyong ay napagtanto ito ng huli at tila muntik na siyang magkamali. Matapos titigan ng kanyang pangalawang kapatid na si Bai Xiaosheng at ang panganay na kapatid na si Xing Binbin, lumiit ang kanyang leeg, awkward siyang ngumiti at bumulong, well, ang ibig kong sabihin ay kasing tapang ng sinumang lalaki ang aming amo. First class beauty siya sa mundo. Paano siya mai-inlove sa bounty na inaalok ng mga kuripot na sekta na iyon? Si Yang Yeo ay hindi tanga. Paanong hindi niya makita na halos ilabas ng ikaapat na kapatid na si Tieksyong ang pagkakakilanlan ni Xing Binbin? Ngayon ay mas natitiyak niya na ang pagkakakilanlan ni Xing Binbin ay hindi simple, at ang apat na magkakapatid na ito ay hindi mga ordinaryong adventurer. Pero sa pagkakataong ito, nagkunwari lang siyang hindi naiintindihan at inibo ang usapan. By the way, Kuya Bai, nabanggit mo noon na may Adventure Kingdom, pero hindi ko alam kung saan iyon. Binuksan ni Bai Xiaosheng ang kanyang fan at sinabing, ang Adventure Kingdom ay umiiral sa Zishanshu, na 100,000 milya ang layo mula dito at medyo malayo. Kung interesado ka sa bagay na ito, Kuya Yang, sabay tayong pumunta sa Adventure King City. Mayroong pinakamalaking grupo ng mga adventurer sa buong Shanghai Realm, at isa rin itong libreng lungsod. Kung gusto mong maging tunay na adventurer, kailangan mong pumunta sa Adventure King City, maglalabas ng Adventure Medal ang Adventure the Adventure Hall kung makumplito mo ito. Ang pinakamahalaga ay bibigyan ka ng Adventure Map. Itinatala ng mapa ang lahat ng hindi kilalang mapanganib na lugar sa Mountain at Sea Realm. Para sa mga adventurer, lahat sila ay mga lugar kung saan nagtitipon ang mga likas na yaman at kayamanan. Sa ganitong paraan lamang maaari kang ituring na isang tunay na adventurer. Kung hindi man, ang mga adventurer na tulad ni Brother Yang na ginagawa ito ng biglaan ay hindi mga adventurer, ngunit itinuturing pa rin na isang casual na magsasaka. Oo nga pala, sa sobrang daming sinasabi, hindi ko pa alam kung may manang sekta si Kuya Yang. Natigilan si Yang Yeo at sinabing, bakit? Hindi ba pwedeng maging adventurer ang mga may pamana ng sekta? Hindi naman ganoon. Ang pakikipagsapalaran ay talagang isang uri ng espiritu ng paglilinang, isang diwa ng pag-unlad. Napakalawak ni Paul. Ang sinumang may espiritu ng pakikipagsapalaran ay maaaring maging isang adventurer, ngunit kailangan nilang pumunta sa Adventure Palace sa Adventure King City upang tanggapin ang isang adventure mission at makuha ang medalya at mapa ng Adventure Palace upang ituring na isang adventurer. Sa katunayan, ang medalya ay wala. Ang susi ay ang mapa ng Adventure Palace, na nagtatala ng ilang mapanganib na lugar.
Kahit ang mga sinaunang sekta sa Mountain and Sea Realm ay wala nito. Walang puwersa sa mundo na mayroong mapa ng bundok at dagat na maaaring kasing komprehensibo ng Adventure Palace. Pagmamalaki ni Bai Xiaosheng. Nang marinig ito, tumango si Yang Yiyu at nagsabi, "Ako ay isang casual na magsasaka sa Mountain and Sea Realm. Hindi ako kabilang sa anumang sekta o pamilya sa Mountain and Sea Realm." Ang tinutukoy niya ay ang Mountain and Sea Realm, hindi ang Earth, kaya hindi ito kasinungalingan. Kung ganoon, ang fellow Dawistyang ay maaaring pumunta sa Adventure Hall upang maging isang adventurer. Pagkatapos, magkakaroon ng alyansa ng grupo, at hindi ka mabubuli ng mga sekta at pamilya sa Mountain and Sea Realm. Dapat mong malaman na kahit na ang Adventure King ay nawala, ang Adventure King City ay umiiral pa rin. Kahit na ang mga adventurer ay nakakalat na ngayon, mayroon pa ring ilang adventure predecessor sa Adventure Hall na sumusunod sa adventure spirit na itinakda ng Adventure King. Ang mga adventurer sa mundo ay iisang pamilya at dapat protektahan ang kanilang Panginoon. Siyempre, ang mga regulasyong ito ay ipinapatupad ngayon, at hindi lahat ay maaaring sumunod at makilala ang mga ito ng 100%. Pero kapag binubuli ng mga sekta at pamilya ang mga adventurer, kahit papaano walang adventurer na sasaksakin sila sa likod, at may tutulong pa nga. Kung magiging adventurer ka, maaari kang magsanay sa Adventure King City, na itinuturing na bahagi ng Adventure Kingdom. Kahit na may gustong manggulo para sa iyo, kailangan nilang isaalang-alang kung kaya nilang talunin ang ilang mahuhusay na matatanda sa pakikipagsapalaran sa Adventure Hall. Mas protektado sila. Mas same time na nagsalita si Bai Xiaosheng sa pagkakataong ito, isinasaalang-alang si Yang Yiyu. Matapos marinig ito, tila gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Sinaktan niya ang ninuno ng Qingtian sect, at ang matandang immortal na iyon ay tiyak na hindi siya papakawalan ng madali. Bukod dito, sa Mountain and Sea Realm, nagdulot siya ng malaking kaguluhan sa Demon Light City at nasaktan ang Duoling Valley at ang Yin Yang sect. Kapag nalaman ng dalawang sekta na nagpakita siya sa Mountain and Sea Realm, posibleng magkaisa ang tatlong sekta at magdudulot ng gulo sa kanya. Bago siya magkaroon ng sapat na kumpiyansa na talunin ang Great Perfection of Out of Body, tila magandang ideya na manatili sa Adventure King City bilang isang adventurer. Sinabi niya kay Bai Xiaosheng, "Salamat sa iyong paggabay, kapatid na Bai. Kung may pagkakataon, mangyaring dalhin ako sa Adventure King City upang palawakin ang aking pananaw." Okay, tapos na ang bagay na ito. Kung magiging maayos ang lahat, pupunta si Brother Yang sa Adventure King City kasama natin. Sa paglalakbay, patuloy na nagtatanong si Yang Yiyu tungkol sa mga ginawa ng mga adventurer sa Adventure King City at Adventure Palace. Hindi nagsasawa si Bai Xiaosheng na magpaliwanag. Nagsalita din sina Xing Binbin at Hua Liuxiang. Tanging ang pang-apat na kapatid na si Tiekxiong lamang ang hindi nang ahas na magsalita, sa takot na baka may masabi siyang mali at magalit ang panganay na kapatid na si Xing Binbin. Silang lima ay hindi lumipad sa daan. Naglakad sila sa lahat ng paraan, nag-uusap at nagtatawanan, at naging pamilyar sa isa't isa. Sa panahong ito, iminungkahi ni Yang Yiyu na lumipad, ngunit tinitigan siya ni Xing Binbin at sinabing, "Yanzi, tanga ka ba? Ito ang Zishanshu Desert. Ang klima at kapaligiran ang pinakamasama sa 5 kontinente sa bulubunduking teritoryo. Maaaring lumitaw ang mga sandstorm anumang oras, at mahirap bantayan laban sa mga ito. Kung hindi ka mag-iingat, ikaw ay tanggeyan dito at mamamatay. Bukod dito, walang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Dapat nating pangalagaan ang ating tunay na enerhiya, kung hindi, ano ang dapat nating gawin kapag narating natin ang pugad ng Sand Fox? Sa panahong iyon, hindi na tayo magkakaroon ng sapat na tunay na enerhiya, at magkakaroon lamang ng isang paraan upang pumunta. At saka, malayo pa ang mararating sa destinasyon, and who knows what will happen on the way." Ang sandstorm noon ay pangkaraniwang panganib pa rin sa disyerto. Matapos makilala si Yang Yiyu, hindi na nila tinawag ang isa't isa na kapwa Daoist. Sa wakas ay isiniwalat ni Xing Binbin ang kanyang tunay na kulay matapos makilala si Yang Yiyu. Hindi na niya kailangang magpanggap na isang babae, at bumalik sa kanyang matapang at walang pakialam na personalidad. Tinawag din niya si Yang Yiyu Yanzi, at tinawag pa rin siyang Xing ni Yang Yiyu, dahil ito ang kahilingan ni Xing Binbin. Matapos marinig ang sinabi ni Xing Binbin, biglang namula ang mukha ni Yang Yian. Nakalimutan niya na ito ay isang klima na kapaligiran, at ang iba ay walang espiritual na mga may lakotan na kailangan niya upang palitan ang kanilang tunay na enerhiya anumang oras. Si Xing Binbin at ang kanyang mga kasamahan ay natural na nagdadala ng mga elixir upang mapunan ang kanilang tunay na enerhiya, ngunit lahat sila ay mukhang napakahalaga. Sa mga salita ni Bai Xiaosheng, ang mga elixir ay mahirap makuha. Madaling makahanap ng mga elixir, ngunit kakaunti ang mga alchemist. Sa Shanghai Realm, kakaunti ang mga elixir, lalo na para sa mga adventurer,
dahil ang mga elixir ay mga bagay na negel iligtas buhay, at bawat isa sa mga ito ay napakahalaga. Kabanata 860, Bilis na kompetisyon. Hindi ka maaaring lumipad, hindi mo maaaring gamitin ang iyong chi ng random, maaari mo lamang gamitin ang iyong mga paa sa paglalakbay. Unti-unting nagdilim ang langit, at huminto si Xing Binbin sa oras na ito, at isang bote ng mga table tas ang lumitaw sa kanyang backhand, na nagsasabing, mayroon pang 100 milya upang pumunta, at malapit ng magdilim. Kailangan nating bilisan, kung hindi, malaking gulo kung aatakehin tayo ng mga halimaw na insekto sa madilim na disyerto. Walang umiinom ng chi pill, ginagamit namin ang chi sa paglalakbay. Ininom nilang 4 ang chi pill sa isa't isa, at ang bote ng pill ay nasa kamay ng pang-4 na kapatid na si Tiekshong. Sa oras na ito, hindi nakita ni Xing Binbin si Yang Yiyo na umiinom ng chi pill, kaya nagtanong siya, hindi dinala ni Yanzi ang pill. Hindi ko ito kailangan, umiling si Yang Yiyo at sinabing, ang kanyang katawan ay puno na ngayon ng chi, at mayroon siyang espiritual na pitch sa kanyang kamay, na mas mahusay kaysa sa chi pill. Sumimangot si Xing Binbin at sinabing, masyado kang pabaya. Ang pagpunta sa disyerto na walang elixir ay katulad ng paghahanap ng kamatayan. Gaano katagal ang panloob na chi? Dapat mong malaman na ang kapaligiran sa disyerto ay masyadong malupit at ang chi ay mawawala ng napakabilis. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa pang-4 na kapatid na si Tiekshong at sinabi, ika-4 na kapatid, bigyan si Yanzi ng chi pill. Boss, bakit? Ngayon hindi ka na nagdadala ng sarili mong elixir. Sa aming 4 lang itong bote ng elixir. Hindi kita ibibigay. Ang pang-4 na kapatid na si Tiekshong na nakapikit ay itinago ang bote ng elixir sa likuran niya, na parang hindi niya ito ibibigay sa iyo kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Para sa mga adventurer, ang mga chi pills ay talagang negel iligtas ng buhay sa disyerto na walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sa mga mata ni Tiekshong, si Yang Yiyo ay palaging isang tagalabas, hindi sa kanya. Ang elixir ay mahalaga, kaya bakit niya ito ibibigay sa kanya? Maging sina Bai Xiaosheng at Hua Liuxiang, na nakikipag-chat at nagtatawanan kay Yang Yiyo habang nasa daan, ay tahimik at hindi umimik. Pinandilatan ni Xing Binbin ang pang-4 na kapatid na si Tiekshong at iniunat ang kanyang jade na kamay, sinabing, ikaw ay isang taksil. Ibigay mo sa akin. Bagamat hindi namin kapatid si Yanzi, nasa cooperative relationship kami ngayon. Bigyan siya ng Zinki pill para sa emergency na paggamit. Saka lang niya tayo matutulungan sa Sun Fox. Napaka-blockhead mo. Sa ilalim ng paniniil ni Xing Binbin, sinabi ng ika-4 na kapatid na si Tiekshong na hindi, ngunit nag-aatubili pa ring iniabot ang bote ng mga table tas kay Xing Binbin. Kinagat ni Yang Yiyo ang kanyang mga labi at sinabing, hindi. Nagbuhos si Xing Binbin ng Zinki pill, hinawakan ang kamay ni Yang Yiyo at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, inumin mo. Tulad ng sinabi ko, ang kapaligiran sa disyerto ay hindi mahuhulaan, at ang mga aksidente ay mangyayari sa mga bato. Mayroon lamang kaming bote ng mga tabletang ito na may higit sa 10 pildores. Itago mo ang isang ito para sa backup. Ayokong mamatay ka, ang bago kong kakampi, bago ka magtagumpay. Habang nagsasalita, walang pag-aalinlangang itinutok ni Xing Binbin ang isang Zinki pill sa kamay ni Yang Yiyo. Ako. Gustong sabihin ni Yang Yiyo, talagang hindi na kailangan, mayroon siyang mas mahusay kaysa sa Zinki pill sa kanya, ngunit sa huli, sa ilalim ng titig ni Xing Binbin, nilunok niya ang mga salita pabalik. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyo ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso nang hawakan ng kamay ni Xing Binbin ang kanyang kamay, mas nakakaantig ang pakiramdam, at isang mainit na agos ang damaloy sa kanyang puso. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nirerespeto ni Bai Xiaosheng at ng dalawa pa si Xing Binbin, ang amo, mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Ang dahilan kung bakit ang babaeng ito ay matatawag na amo sa 4 ay dahil sa kanyang personal na alindog. Alam niya na ang Zinki pill ay isang nakapagliligtas buhay na tableta sa disyerto, ngunit maaari pa rin niya itong ilabas at ibigay sa kanya. Kung ito man ay dahil sa sinseridad o para makuha ang puso ng mga tao para humingi ng tulong, naalala ni Yang Yiyo ang nakaaantig na damdaming ito sa kanyang puso. Sapat na ba ang nahuli mo, Kuya Yang? Sa sandaling ito, ang pangatlong kapatid na si Hua Liuxiang ay ngumuso kay Yang Yiyo na may malungkot na mukha. Pagkatapos ay napagtanto ni Yang Yiyo na ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kamay ni Xing Binbin, at ang kanyang mukha ay namula at mabilis niyang niluwagan ito. Sa halip, nagpakawala si Xing Binbin ng sunod-sunod na malapilak na kampa ng tawa, tumalikod at nagsimulang magmadali sa kanyang paglalakad, at nawala sa paningin sa isang kisap mata. Pagkatapos ay ikinalat din ni Bai Xiaosheng at Hua Liuxiang ang kanilang mga katawan at nagmamadaling pumunta na may tunay na chi. Sa oras na ito, ang ika-4 na kapatid na si Tiekshong ay nagsabi na may malungkot na mukha, tandaan, ang may apelyidong Yang, may utang ka sa aking amo.
Ang isang tunay na chi pil sa disyerto ay isang buhay, Labis na ikinalungkot ni Tieksyong na ibinigay ng kanyang amo kay Yang Yiyo ang tunay na chi pil, ngunit gusto itong ibigay ng amo, wala siyang pagpipilian. Pagkatapos ngumusok kay Yang Yiyo, iginalaw niya ang kanyang mga paa at agad na nawala sa paningin ni Yang Yiyo. Itinaas ni Yang Yiyo ang sulok ng kanyang bibig. Bigla niyang nalaman na hindi masama ang paglalakbay na ito sa disyerto, at hindi may paliwanag na bumuti ang kanyang kalooban. Naisip ni Zing Binbin na napaka-interesante ng apat na tao. Siya gumawa ng isang hakbang pasulong at ginamit ang kasanayan ng A-World Away upang makahabol. Naabutan ni Yang Yiyo si Tieksyong sa isang kisap mata, na ikinagulat ni Tieksyong kay Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na ganoon kabila si Yang Yiyo. Hindi niya napigil ang sumangot ng malamig at sinabing, kung ikaw si Yang, makakalaban mo ang pangatlong kapatid ko sa husay ng katawan. Kung manalo ka, ako, Tieksyong, ay patatawarin ka sa paggamit ng aming elixir. Hindi mapigilan ni Yang Yiyo na mapangiti ng mapait sa katigasan ng ulo ni Tieksyong. Hindi ba niya nagustuhan ang bilis niya? Ngunit hindi pa handa si Yang Yiyo na makipagkompetensya kay Tieksyong, ang tanggang taong ito. Ngunit sa oras na ito, si Zing Binbin, na naglalakad sa harapan, ay tumawa at sinabing, Yanzi, nasimulan mo nang gamitin ang iyong tunay na enerhiya sa paglalakbay. Ang mas mabilis mas mabuti. Parang may supernatural. Zing Binbin, na naglalakad sa harapan, ay tumawa at sinabing, Yanzi, nasimulan mo nang gamitin ang iyong tunay na enerhiya sa paglalakbay. Ang mas mabilis mas mabuti. Parang may supernatural powers ka. Tama lang na makipagkompetensya ka sa pangatlo kong kapatid. Ang bilis ng pangatlo kong kapatid ang pinakamagaling sa aming magkakapatid. Gusto ko rin makita kung gaano ka kabilis. Oo, Kuya Yang, Tara, mag-away tayo, haha. Si Hua Liuxiang ay nakipag-away kay Yang Yiyo noon at binugbog ni Yang Yiyo para samuka ng dugo. Masama ang loob niya noon pa man. Ngayon nang marinig niyang iminumungkahi ng panganay at ikaapat na kapatid na lalaki na sila ni Yang Yiyo ay makipagkompetensya sa bilis, agad siyang natuwa. Naisip niya na sa wakas ay matatalo niya si Yang Yiyo sa bilis at mapapanalo muli ang isang laro. Hindi inakala ni Hua Liuxiang na mabilis siyang matatalo. Si Yang Yiyo ay orihinal na ayaw magpasikat, ngunit kung hindi siya papayag, siya ay minamaliit ng apat. Anyway, ang pagpapakita ng kaunting lakas ay magiging mas mahalaga siya sa puso ng apat na tao, na isang magandang bagay din. Agad na sinabi, kung ganoon, subukan natin ito. Hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas sa A-World Away na kasanayan. Siya ay may supernatural na kapangyarihan at malakas na tiwala sa sarili. Nang makuha niya ang A-World Away na kasanayan, may apat na antas sa kabuuan. Ang unang antas ay ang Phantom Realm, na inilarawan ang bilis bilang isang phantom. Ang ikalawang antas ay ang Lightning Realm, na naglalarawan sa bilis ng kidlat. Ang ikatlong antas ay ang Flowing Light Realm, at ang ikaapat na antas ay ang Breaking Realm, na siyang pinakamataas na antas. Matapos ganap na mabuo ang ikaapat na antas, ang isang hakbang mula dito ay ang kaharian ng mundo sa isang iglap. Si Yang Yiyan ay nagsanay lamang sa unang antas ng Phantom Realm at sa pangalawang antas ng Lightning Realm. Ngayon siya ay nananatili sa tuktok ng Lightning Realm at hindi pa nakapasok sa ikatlong antas ng Flowing Light Realm. Hindi niya alam kung ano ang bilis ng ikatlong antas ng Flowing Light Realm. Tungkol naman sa ikaapat na antas. Hindi niya naisip ito. Kung ikukumpara kay Hua Liuxiang sa bilis, kahit na ang pangalawang antas ng Lightning Realm ay dapat na sapat para kay Yang Yiyan. Ngumisi si Hua Liuxiang, na nagpakita ng mapang asar ng ngiti kay Yang Yiyan at nagsabi, mayroon pang 80 milya upang marating ang Hongsha Valley. Pagtutuunan natin ng pansin ang Hongsha Valley. Mauuna na si Hua at hihintayin ka. Haha. Ang mga salita ni Hua Liuxiang ay puno ng malakas na pagtitiwala. Parang hindi naman siya magpapatalo. Si Yang Yiyan ay tiyak na matatalo. Matapos mahulog ang mga salita, tumawa ng malakas si Hua Liuxiang, biglang bumilis ang kanyang katawan, ang kanyang mga damit ay kumikislap, na parang isang malakas na hangin ang ipinanganak mula sa kanyang katawan, at sa susunod na sandali ay walang bakas. Nakatutok ang mga mata ni Yang Yiyan, at pagkatapos ay napagtanto niyang tila minamaliit niya si Hua Liuxiang. Sa pagtingin sa bilis ni Hua Liuxiang, tila hindi siya mas mabagal kaysa sa kanyang sarili. Kaagad, bigla niyang ginalaw ang kanyang isip at biglang ginamit ang ikalawang antas ng Lightning Realm ng Close and Far Away Gong. Sa sumunod na sandali, sa nagulat na mga mata ni Zing Binbin, Bai Xiaosheng at Tieksyong, si Yang Yiyan ay tila naging kidlat at nagmamadaling lumabas, na wala sa paningin ng tatlo sa isang iglap. Sa malawak na disyerto, dalawang figura, ang isa ay parang hangin at ang isa ay parang kidlat, ay tumatakbo sa disyerto sa napakabilis na bilis. At mukhang halos magkatabi na tumakbo ang dalawa. Ang dalawang taong ito ay natural na sina Hua Liuxiang at Yang Yiyo na naglalaban sa bilis.
Talagang nagulat si Hua Liuxiang nang makita si Yang Yio, na 3 metro lang sa likuran niya. Ipinagmamalaki niya ang galaw ng kanyang katawan at supernatural na kapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang bilis ni Yang Yio. Sa sandaling ito, ginamit ni Hua Liuxiang ang lahat ng kanyang lakas, ngunit nasa unahan lamang niya ng 3 metro si Yang Yio. Bagamat nabigla siya sa bilis ni Yang Yio, naramdaman din niya na ang bilis ni Yang Yio ay nasa limitasyon nito. Lagi siyang 3 metro sa likuran niya. Pagkatapos ng lahat, si Hua Liuxiang ang nanalo sa huli. Nagulat din si Yang Yio sa bilis ni Hua Liuxiang. Itinulak niya ang Lightning Realm sa sukdulan, ngunit nasa likod pa rin siya ng 3 metro sa likod ni Hua Liuxiang. Ito ay nagpabuntong hininga sa kanyang puso, hindi ko pa rin matatawa ang mga bayani ng mundo sa hinaharap. Bagamat hindi niya malalampasan si Hua Liuxiang sa bilis, si Yang Yio ay nakakuha ng pahiwatig ng speed perception mula sa paggalaw ng katawan ni Hua Liuxiang at hindi niya matukoy kung ano yon. Pero natouch siya. Nang iniisip ni Yang Yio ang galaw ng katawan ni Hua Liuxiang, biglang tumawa si Hua Liuxiang at sinabing, "Haha, Kuya Yang, kasing bilis mo ng kidlat. Hinahangaan kita, ngunit kung ikukumpara sa paggalaw ng katawan ko sa Wind Dragon, talagang isang hakbang ka sa likod. May 10 milya pa. Salamat, hahaha." End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.